Maliman na mahalin ni Trish ang kaibigan, pero hindi nito napigilang tumibok ang kanyang puso kahit na alam nitong walang katugunan yun. Isang rason kung bakit kaya niyang ibenta ang sarili para madugtungan lamang ang buhay ng kaibigang may taning na ang buhay. Matapos itong maoperahan, inakala ni Trish na magiging okay na ang lahat sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad, nagbunga ng 5 ang ginawa ng bilyonaryong lalaki na pinagbentahan niya sa sarili. Sa papaanong paraan kayang bubuhayin ni Trish ang 5 musmus ng mag-isa? Ating alamin ang buong kwento. Pasado 7:00 ng gabi, sinundo na si Trisha ng driver ni Rego Baltimore, ang bilyonaryong bumili ng kanyang pagkaberhen kapalit ng malaking halaga. Hindi para sa sarili, kundi para sa kaibigang nag-aagaw buhay ngayon sa hospital, ang lalaking kauna-unahan niyang minahal, walang iba kundi si Josh. Bata pa lamang sila ay kasama niya na sa hirap ng buhay ang lalaki. Ito ang sandigan niya kapag umiiyak dahil sa kalupitan ng amain. Maaga siyang naulila sa ama at muli namang nag-asawa ang kanyang ina. Pero hindi niya maunawaan kung bakit sa edad na 7 taon, iniwan siya nito sa amain at hindi isinama kung saan man ito nagpunta. Dahil dito, kalupitan ng kanyang natamo sa amain, sa edad na 7 taon, namamali mo siya sa lansangan upang kumita ng pera para may ipambili ito ng alak. Hindi siya nito kadugo kaya wala siyang nakuhang pagmamahal. Isang gabi hindi siya pinapasok sa bahay ng malupit na amain dahil wala siyang kinitang pera sa pamamalimos. Basang-basa siya nun sa malakas na ulan at nagsumiksik sa gilid ng simbahan upang doon magpalipas ng gabi. Hanggang sa may batang lumapit sa kanya na marahil ay naawa. Nagpakilala itong si Josh. Nakita siyang basang-basa at umiiyak kaya dinala siya nito sa bahay ng batang lalaki at ipinakilala sa ina at bunsong kapatid. Binigyan din siya ng malinis na damit at pinakain. Simula nun, hindi na siya bumalik sa pudar ng amain at nakiusap na makikitira kina Josh. Mabuti na lang kahit na mahirap ang pamilya ng lalaki, tinanggap siya ng pamilya nito. Ulila na rin ng lalaki, ang tanging kasama lamang nito ay ang ina at ang bunsong kapatid na babae. Simula nun, katuwang na siya ng mga itong magtinda ng isda sa palengke dahil iyon ang kinabubuhay ng mag-ina. Kahit papaano'y naging okay siya at hindi na nasasaktan ng amain, hindi na rin namamalimos at lalong nakakakain ng tama sa oras. Mahirap man, ay naging masaya siya sa piling ng nakilalang pamilya. Tila nagkaroon siya ng pangalawang pamilya sa pagkupkup sa kanya ni Inay Rosana, naina naman ni Josh. Bukod doon, nakapag-aral din siya at nakapagtapos ng high school. Akala niya nga'y okay na ang lahat sa kanila. Pero isang araw, dumating ang dagok sa kanilang pamilya. Nang bigla na lang bumulagta si Josh sa palengke habang nagbababa sila ng isda. Sinugod kaagad nila ito sa pinakamalapit na hospital at ngayon kailangan nila ng malaking halaga para sa pangpapa-opera ng lalaki. Hindi alam ni Inay Rosana ang plano niyang ibenta ang sarili. Kilala niyang sikat na negosyante si Rego Baltimore dahil laman ito ng pahayagan. Isang araw, sinadya niyang kunin ang atensyon ng mayamang lalaki. Nagbihis siya ng maganda upang mapansin ito. Mahirap makausap ang lalaki dahil busy itong tao. Pero si Rego lamang ang alam niyang daan upang maisalba ang buhay ng kanyang mahal. Palabas ito ng hotel na pagmamay-ari mismo ni Rego. Madalas kapag gabi, dito niya nakikita ang mayamang lalaki. Hindi niya alam kung magugustuhan siya nito, pero sinigurong mabango. Kahit naman papaano, maganda siya at may maipagmamalaking hubog ng katawan. Hinarang siya ng bodyguard nito upang hindi makalapit. Sir Rego, please, kailangan ko ng pera. Ikaw lang ang makakatulong sa akin, maawa ka. Umiiyak siya noon at nagmamakaawa habang nakikiusap sa lalaki. Kita niya ang pagtitig ng matagal ng lalaki sa kanya at paghagod ng tingin sa kanyang kabuuan. Let her go. Utos nito sa bodyguard. Sir, hindi tayo nakakasigurado kung masamang tao to, sabi ng kanyang bodyguard. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang makausap si Mr. Baltimore, please. Nagmamakaawa siya sa bodyguard hanggang sa sinenyasan ito ni Mr. Baltimore na siya ay bitawan. Napilitan naman ng lalaki na agad siyang binitiwan pero hindi nakaligtas sa kanya ang masama nitong tingin. Just follow me. Nagpatiuna sa kanya si Rego pabalik sa loob ng hotel. Siya naman ay kasunod. Pinati pa ito ng lahat ng staff pagpasok nila at ang lahat mapanuring siya'y tinignan. Sa loob naman ng elevator,
Nakita niyang pasimple siyang hinagod muli ng tingin ni Mr. Valdemar pero hindi siya umiimik. Nagdarasal siya ng time na yun na sana matulungan siya ng bilyonaryong lalaki. Dinala siya nito sa isang silid at doon sila nag-usap. Wala siyang ibang collateral kundi ang sarili niya, kapalit ng pera. Pero sinabi ni Mr. Valdemar na hindi ito basta-basta gumagalaw ng babae. Kinailangan niya pang magpa-medical upang masigurong malinis. At pagkatapos maipakita kay Mr. Valdemar ang kanyang result, tsaka siya muling tinawagan at heto, ipinasundo pa siya ng driver mismo ng lalaki. Magandang gabi ma'am. Bati ng driver ng umiti. Pinagbuksan siya ng pinto. Umiti lamang siya at pumasok na sa loob ng sasakyan. Habang nagbabiyahe ay kabado si Trish. Hindi niya mawari kung bakit tila ngayon siya kinabahan kung kailan magaganap na ang gusto niya. Pagkatapos kasi nito, makukuha niya na ang perang kailangan ni Josh. Hindi na iiyak si Inay Rosana at mamumroblema sa pera. Hindi na rin mamamatay ang lalaki nag-iisang inaasahan ng pamilya. At makakapagbayad na rin siya ng utang na loob sa mga ito sa pagkupkup sa kanya. Bumuntong hininga si Trish habang nakatingin sa labas ng kotse. Labag din sa kanyang kalooban na isuko sa lalaking hindi mahal ang kanyang iniingatang babasaging kristal. Ang nais niya, ibigay ito kay Josh kapag ikinasal sila. Pero sana pagkatapos nito, wala siyang pagsisihan na sana pagkatapos ng gagawin niya, matanggap pa rin siya ng lalaki. Nandito na ho tayo ma'am. Dito po ang bahay ni Sir Rego. Nakangiti muli ang mabait na driver kaya nga hindi siya nakaramdam ng pagkailang. Tumango siya at ibinaling na muli ang paningin sa labas ng sasakyan. Nasa loob na pala sila ng malawak na garahe at nakikita niya ang iilang nakaparadang sasakyan. Malawak na garden na may iba't ibang kulay ng namumulaklak na halaman. Bumukas ang pinto sa kanyang harapan at pagbaba niya, nakaramdam siya ng panliliit sa sarili dahil sa ganda ng lugar sa kanyang paligid. Tila ba nasa isang paraiso siya na ngayon niya lamang nakita sa buong buhay. Welcome home ma'am. Pagpasok ay dalawang maid ang naka-uniforme na sumalubong sa kanya. Pawang nakangiti at hinatid kaagad siya sa isang silid na makikita sa pangalawang palapag ng magarang bahay. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa pagkakatitig sa mga mamahaling gamit sa loob ng bahay, lalo na nang marating na ang pinaghatiran sa kanyang silid. Sa loob ay may ginang siyang nadatnan at kasing bait ng dalawang maid na naghatid sa kanya dito. Napakaswerte mo Trish. Alam mo bang ikaw ang kauna-unahang dinala ni Rego sa bahay niya? Iisa lang ang ibig sabihin nun. Mahal ka talaga niya. Nakangiting wika ng ginang. Napatango siya at hindi kumibo. Total naman ay wala itong alam sa tunay niyang pakay kaya siya nasa bahay na yun. Minabuting wag na lang magsalita. Saglit siya nitong kinausap. May damit na siya doon na kanyang pagbibihisan pagkatapos maligo at si Rego pa daw ang may gusto nun. Nang makapagbihis, lumitaw ang magandang hubog ng kanyang katawan. Ang ganda niyo naman ma'am, hindi nakakapagtakang nagustuhan kayo ni Sir Rego. Pati ang maid, hindi maiwasang purihin siya habang inihahatid sa kwarto ni Rego. Sa muli ay hindi siya kumibo. Diyos ko, naibulong niya saktong pagpasok sa malamig at dim light na silid ni Rego. Mas lalo atang dumagundong sa kabaang dibdib niya. Baka pagkatapos nito, siya naman ang magkasakit sa puso. Lalo na nang makita ang lalaki naghihintay sa kanya. Wala na itong kahit na anong suot. Nakayuko ang ulo ni Trish habang nag-aantay ng go signal ni Rego. Hindi niya talaga kayang tignan ng walang kahit na anong suot na lalaki. Parang may kung anong insekto sa loob ng kanyang sikmura. Kumakabog ang kanyang dibdib. Hindi naman masyadong halatang ready na si Rego sa bakbakan. What are you waiting for, baby? Come near me. Kay lamig ng boses nito, kasing lamig ng silid na kanyang kinaroroonan. Sa sinabi ng lalaki, tsaka pa siya nag-angat ng paningin, direkta sa lalaki, para lang naman pumalakpak ang tenga niya sa sinabi nitong baby. Oh no, kulang na lang, mapaawang ang labi niya nang dumako sa kwan nitong kay haba ang kanyang tingin. Tila nanuyo ang kanyang lalamunan at napalunok pa. Gusto niyang umatras dahil sa takot na matusok pero ayaw naman niyang umuwi ng walang pera. Kusa siyang humakbang kahit naninigas sa mga kalamnan. Ano pang hinihintay mo? Alisin mo na yung mga sagabal mo. Makapangyarihang utos ng lalaki sa kanya. Tuloy ay nagmumuka itong bastos. Ano ka? Sinuswerte? Gusto niya itong singhalan kundi pa naalala ang kailangan niyang pera.
Nangunot ang noo ng lalaki, kaya sa takot na baka magalit, dahan-dahan niyang kinalas ang manipis na damit. Diyos ko, makikita niya na. Habang ginagawa niya yun ay napabulong siya. Hindi alam ni Trish kung anong iniisip ng lalaki. Kasi naman, parang natural na lang dito ang makakita ng ganun. Ay, nakakahiya. Bulong na naman ang kanyang isip nang sumungaw ang bukana ng kalangitan. Napatingin siya kay Rigo na inabot ang isang basong alak sa side table na nangangalahati na lang ang laman. Nilagok nito yun habang hindi kumukurap na nakatingin sa kanya. Nang tuluyang bumagsak ang lahat ng kanyang sagabal ay para siyang nanginig sa lamig mula sa aircon. Nang masaid nito ang laman ng baso, tsaka tumayo ang lalaki kaya lalong lumantad ang nagmumura nitong katawan. Siya naman ang napalunok ng magkakasunod. Kaya niya ba talaga yun? Tanong niya sa sarili. Wala itong kurap na nakipag-eye to eye contact sa kanya. Hanggang sa huminto ang lalaki, isang dipa ang layo sa kinatatayuan niya. Amoy niya ang pabango nitong napakasarap sa ilong. Amoy mayaman pati kwarto. Can we start? Gentleman itong tanong sa sobrang seryosong boses. Sir, pwedeng time out? Just call me Rigo. Wika nito. Ngayon lamang natuklasan ni Trish na hindi lang pala katawan ni Rigo ang maganda. Plus, ang gwapo nito. Pwedeng ihambing sa mga artista kahit na Pinoy ang mukha ng lalaki. Yes, Rigo. Tugon niyang nautal dahil kasabay nun, kinabig siya nito. Magsimula na tayo. Naiinip na ako. Malambing ang boses nito at halos pabulong lang. Magkadikit na ang katawan nilang walang kahit na anong sapin, kaya ramdam niya ang bagay na iyon dito. Kiss me baby. Hindi na rin siya nakapagprotesta nang siilin siya nito ng kakaibang halik sa labi dahil nabuhay kaagad ang dugo niya. Gumapang ang apoy sa buo niyang katawan nang magsimula itong humaplos sa kanya. Para siyang papel na inangat sa kanyang kinatatayuan na inakala niya kung saan siya dadalhin. Yun pala, isasandal lamang siya sa pader. Napapamura naman si Rigo dahil hindi niya mapigilan ang bagay na yun sa kanya. Ramdam niya ang matinding pananabik sa babae. Pananabik na kay tagal niyang hindi naramdaman matapos makipaghiwalay ang kanyang dating kasintahan dahil dito nawala na siya ng oras sa kanyang love life. Hindi na nga niya namamalayan na sa edad niyang 32 ay wala pa siyang nakikitang babaeng magpapatibok muli sa kanyang puso. Napapikit na lamang si Trish nang maglakbay ang palad ni Rigo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Hinayaan niyang damhin ng estrangherong lalaki. Iyon naman talaga ang trabahong pinasok niya kaya dapat lang nagampanan niya yun. Hanggang sa tuluyan na pala siyang natatangay sa masusuyong halik ni Rigo at sinasabayan ng bawat galaw ng katawan nito. How is she? Tukoy ni Rigo kay Trish nang tumawag kay Manang Selva ang kanyang katiwala sa kanyang mansyon. Kahit abala siya rito sa opisina, pumapasok ito sa kanyang isipan. Sir, gustong umalis kaso hindi ko pinapayagan. Ang sabi ko'y antayin ka. Tugon naman ni Manang. Thanks Manang, may 2 oras na lang ako rito sa office at uuwi din agad ako. Pagkuway ibinaba niya ang linya. Kundi nga lang kailangan siya sa meeting ngayon, baka hindi na muna siya pumasok sa trabaho. Nang maibaba ang linya, mabilis na inasikaso ang ilang dokumento sa ibabaw ng kanyang mesa. At pagkatapos ng meeting, makikitang sakay ng elevator pababa ng building si Rigo habang may kausap sa cellphone. Agad ding sumalubong ang driver niya pagdating sa ground floor. Samantalang si Trish ay kasalukuyan pa rin nasa kwarto ni Rigo. Nagising siya kaninang umagang wala na ang lalaki, kundi tanging amoy nito na dumikit sa katawan niyang naiwan. Walang pera katulad ng napag-usapan nila. 10:00 na ng umaga nang hatiran siya ng pagkain ng isang maid. Wala siyang ganang kumain dahil sa masakit na katawan. Gayunpaman, pinilit niyang bumangon at magbanyo upang linisin ang katawan. Nanlalagkit siya, yun ang kanyang pakiramdam. Naroon ang pinaghalong ngilo at kirot sa kanyang gitna pero nais niya nang umuwi upang tunguhin ang hospital. Isinuot niya muli ang damit na kanyang hinubad dahil wala siyang mapagbihisan. Mabuti na lang at nasa kwarto siya ni Rigo kaya kumuha siya ng isang mga boxer nito na kakasya sa kanya. Kasalanan ito ni Rigo. Kung sana'y iniwanan kaagad siya ng pera na kalis na dapat siya pagkagising. Saktong nagbibihis nang bumukas ang pinto. Agad siyang napatakip ng kanyang katawan sa pag-aakalang maid pero si Rigo pala yun. Hindi ka ba marunong kumatok?
Singhal niya sa lalaki habang nangangamatis ang muka. Madali niyang ipinagpatuloy ang ginagawa. Natin may room. Bahagyang nakangiti ang lalaki na walang kakurap-kurap sa kanya. Oo nga naman, kwarto ito ng lalaki. Bakit ba siya nagagalit? Nakita naman na ni Rego ang buo niyang katawan. Nasiyahan pa nga siya habang dinadala nito sa heaven. Sino bang hindi? Ang yamin nito. Mabuti na lang, magaling siyang pumili ng lalaki. Kung ganun, nasa na ang pera't aalis na ako. Sa pagtataray niya na lamang dinaan ng hiya. Walang anumang lumapit ang lalaki sa kanya bago siya kinabig at siniil ng halik sa labi. After this, baby. Hindi pa man siya nakakapagprotesta. Nasa ibabaw na sila ng kama ni Rego. Ang swapang din pala ng lalaking ito. Gustong sulitin ng bayad. Nagpakasawa na nga ito kagabi. Hihirit pa ngayon. Pakiramdam ni Trish, sinulit ni Rego ang binayad nito sa kanya dahil kinabukasan pa siya pinayagang umalis dala ang pera. Halos hindi siya makatayo sa ginawa ng lalaki at kung ilang beses siyang ginamit, hindi niya na matandaan. Basta ang mahalaga kay Trish ngayon, dala niya na ang kailangang halaga. San ka kumuha ng pera? Nag-aalala si Inay Rosana nang dumating siya sa hospital at isinaayos kaagad ang operasyon ni Josh. Nakausap niya na ang doktor kanina dahil sa office kaagad siya tumuloy upang ito'y kausapin at naka-schedule na ang operasyon ng kaibigan dahil may nahanap kaagad itong donor. Hindi siya tumugon sa tanong ni Inay Rosana kaya inulit nito ang tanong. Baka kasi hindi siya nito maintindihan. Inay, hindi na mahalagang malaman niyo pa yun. Tugon niyang nakatango. Paanong hindi? Nakasalalay rito ang buhay ng anak ko. Paano naman kung buhay mo yung masira? Hinawakan ni Trish ang kamay ng ginang. Inay, ayoko mawala si Josh. Lahat gagawin natin para mailigtas siya. Di ba yun naman talaga ang purpose nating dalawa? Pero nag-aalala din ako para sa'yo, Trish. Alam mo namang anak na rin kitang ituring. At kung anumang pag-aalala ang nararamdaman ko para kina Josh at Maya, ganoon din ang nararamdaman kong pag-aalala sa'yo. Saad nito, kulang na lang, umiyak si Inay Rosana. Niyakap niya na ang ginang. Inay, wala po ako ibang alam gawin para kumita ng sapat na pera para sa heart transplant ni Josh. Sana hindi mo na po sabihin ito sa kaibigan ko. Binenta ko po yung sarili ko para magkapera. Nagsimulang lumuha ang dalaga. Nalaki naman ang mga mata ni Inay Rosana sa pagkagulat. Paano mo nagawa to, Trish? Sapo nito ang bibig at naiiling. Inay, mahal ko po si Josh. Hindi ko kayang mawala siya. Lahat gagawin ko para sa kanya. Hikbing wika ni Trish. Niyakap siya nito habang walang masabi kundi ang humagulgol. Nangakong walang makakaalam kung saan galing ang pera na ginamit nila para madugtungan ang buhay ng lalaki. Sa isang buwang pananatili ni Josh sa hospital, tuluyan itong gumaling matapos maoperahan. Sa tuwing tinatanong nito ang ina kung saan galing ang pera, wala itong imik. Masaya siyang gumaling sa mabigat na karamdaman pero kalakip nito ang pag-aalala sa ina. Marahil bauna ang kanyang pamilya sa utang paglabas niya rito. Kung siya ang pagpipiliin, ayaw niya nang magpa-opera lalo't mahirap lamang sila. Gising ka na pala. Si Trish yun na iniluwa ng pinto. Nakangiti sa kanyang kaibigan na parang itinuring niyang kapatid. Halika nga dito, Trish. Itong si Inay kasi, ayaw sabihin sa akin kung saan kumuha ng pera. Tawa niya sa dalaga. Pansin niyang nagkatinginan ng dalawa. Ang totoo kasi niyan, Josh. Ako talaga yung humanap ng mauutangan. Tama, ganun na nga. Hindi alam ni Trish kung paano magsinungaling sa harapan nito. Hinila siya ni Josh sa tabi ng kama at inupo sa gilid. Katulad kung paano nito lambingin ang pusong kapatid na si Maya, ganoon din siya nito lambingin. Ginugulo ang buhok niya na parang 5 taon lamang, bagay na ayaw niya ng ginagawa ni Josh. Gusto niyang mahalin rin siya ni Josh katulad ng pagmamahal niya, pero alam niyang malabo. 4 na taon ang agwat ng edad nito sa kanya at kahit anong pilit na tawagin niyang kuya ay ayaw niya. Siguro naman sasabihin mo sa akin kung saan ka kumuha ng pera, di ba? Tanong ni Josh kay Trish sa mabait na boses. Napatingin na muli si Trish kay Inay Rosana na nangihingi ng saklolo pero hindi makapagsalita ang ginang. Ano, magtitinginan na lang ba kayo? Nakahalata naman kaagad si Josh. Huwag mo nang alamin. Ang mahalaga anak ay ligtas ka na. Sana sa pagkakataong ito, magbago ka na't bawasan mo na rin yung paninigarilyo. Si Inay Rosana ang nagsalita. Ano namang connect nun sa sakit ko sa puso? Tsaka isa pa,
Pwede bang wag ko na lang intindihin yun? Binalingan siya ng tingin ni Josh. Wala ka ba talagang sasabihin, Trish? Napabuntong hininga si Trish. Di mo na kailangan pang malaman, Josh. Baka mamaya ano pang isipin mo. Basta sa susunod, ingatan mo yung sarili mo para hindi ka nagkakasakit. Ang sabi na lamang ni Trish. Hindi na nagpumilit pa si Josh na alamin ang tungkol dito. Alam naman niyang balang araw, lalabas din ang katotohanan kung saan nga ba kumuha ng pera ang kanyang ina at si Trish na ginamit pang opera niya. Ang tanging alam niyang gawin ngayon, magsipag upang matulungan ng mga ito dahil alam niyang may malaki silang utang kung kanino man ay hindi niya pa alam. Isang buwan nang lumipas, katuwang pa rin si Trish na Inay Rosana sa palengke. Si Josh naman ay may nakuhang permanenteng trabaho. Nagdi-deliver lamang ito ng gulay kasama sa truck patungo sa iba't ibang probinsya. Maayos naman ang kita at mabait ang amo. Tuwing linggo lang ito umuwi sa kanila para mag-intrega ng kinita sa ina at kada Lunes naman bumabalik ito sa trabaho. Ano bang amoy yun, Inay? Nakakasuka. Reklamo ni Trish isang umaga. Kakamot-kamot pa ito sa ulo nang lumabas ng kwarto. Nadatnan niyang nagigisa ng gulay si Inay Rosana at si Josh naman ay nagkakape. Ang bango nga ate. Ani Maya nakatabi si Josh sa upuan. Nagkukwentuhan na magkapatid at pinangangaralan si Maya tungkol sa pag-aaral. Hindi na siya nakasagot pa kay Maya dahil napatakbo siya sa lababo at nagsusuka nang bumaliktad ang sikmura dahil sa masamang amoy. Natigil tuloy sa paghahalo itong si Inay Rosana at siya nilapitan. Hinagod ang kanyang likuran. Napapadalas niya yata yung pagsusuka mo, Trish. May dinaramdam ka ba? Tanong nito habang hinahagod pa rin ang likod niya. Para siyang nangihinang hindi maintindihan marahil sa wala namang maisuka kundi puro laway. Naninigas ang kanyang sikmura at nahihilo. Pinagpapawisan siya ng malagkit. Ganun na ganun ang naramdaman niya kahapon at sa mga nakaraang araw. Mas lumala pa nga ngayon. Baka naman may nakain kang hindi nagustuhan ng sikmura mo. Tumayo si Josh at hinawakan siya sa baba, bahagyang itinaas ang mukha niya. Namumutla ka, ang lamig ng kamay mo. Sabi pa nito nang gagapin ng kanyang palad. Napahawak siya kay Inay Rosana nang tila nagdilim ang kanyang paningin. Masakit talaga ang sikmura niya na para bang nilalamukos. Ramdam niyang sinalo siya ni Josh bago nakalimot at hindi na alam ang sunod na nangyari. Mabuti naman at napadalaw ka, iho. Nakangiti si Doña Josefina nang salubungin si Rego. Dahil tinawagan niyo ko, ma'am. Pagpapaalala ni Rego dito na natatawa. Lumapit at hinalikan nito sa noo. Alam niyang nagtatampo na ang ina sa pagiging busy niya sa trabaho. Ito naman kasi ang gusto nito nung nabubuhay pa ang dad niya. Ang pamahalaan ng kumpanya. Dahil hindi naman maaasahan ng dalawa niyang bunsong kapatid na sina Sofia at Erica. Walang ibang alam gawin ng mga ito kundi ang mag-mall, mag-shopping at mangolekta ng mga accessories. Dahil may isang taong nag-aantay sa iyo, iho, kaya kita tinawagan. Magiliw itong kumawit sa kanyang braso. Sino, ma'am? Kunot noo siya dahil wala namang inaasahang bisita. Ako, Rego. Nakangiti ang babaeng lumapit sa kanila. Darlene? Takang tanong niya. Walang iba kundi ang kanyang ex-girlfriend. Lumapit ito't akmang hahalik sa kanya pero mabilis na nakaiwas ang lalaki. Hindi na siya interesado pa sa babaeng to. Kung noon ay halos mabaliw siya sa pag-iwan ni Darlene sa kanya, ngayon ay hindi na. Mas gusto pa niyang magmukmuk sa opisina kaysa balikan ng babaeng nang iwan lamang naman sa kanya noon. Rigo, ano ka ba naman? Nandito si Darlene para sa'yo dahil mahal ka pa rin niya. Tumatawa ang mami niya. Totoo yun, Rigo. Umalis ako noon para ipursu ang pangarap kong maging model at ngayon nagtagumpay ako. Nandito na ako ngayon para balikan kita. Mahal pa rin kita, Rigo. Wika ni Darlene. Sa muli, lumapit ito sa kanya at humalik. Sa isip niya hindi na muling magpapabilog ng ulo sa babae. Kung nagawa na nito minsan sa kanya, maaaring gawin pang muli. Kung pinakitaan man niya ng mabuti ang babae, hindi dahil sa kanyang ina na halatang atat nang magpakasal siya. Gustong-gusto na kasi nitong magkaapo. Dito ka na ba for good, iha? Habang kumakain ng hapunan, ay tanong ni Doña Josefina kay Darlene. Yes, tita. Si Rego talagang reason kaya ako bumalik dito. Nakangiti ang babae. Humagikgik ang kanyang ina. So, anong plano niyong dalawa ngayon? Tila wala siyang narinig sa tanong ng kanyang ina. Salamat na lang dahil nagring ang kanyang cellphone. Rason para maiwasan niya ang tanong nitong yun. Excuse me.
Wika niya bago tumayo. Marahil ay ramdam na nitong hindi siya interesado sa babae. Matapos makipag-usap sa client niya, bumalik na sa mesa upang magpaalam lamang sa dalawang babae at nagkunwaring may importanteng lalakarin kahit wala naman. But iho, you're not yet done. Habol ng kanyang ina. Busog na ako ma'am, thanks sa dinner. Tugon niya na hindi man lang lumingon. Rigo wait, sasabay na ako sa'yo. Habol sa kanya ni Darlene. Talagang nananadya ito, pwede namang magdala ng sasakyan. Wala nang nagawa pa si Rigo. Natuwa naman ang Donya sa nakita kina Darlene at Rigo. Para sa kanya, meant to be talaga ang dalawa. Ilang taong hindi nagkita pero ngayon pagkatapos ng ilang taon ay nalalapit ang kasal ng dalawa. Nakikini-kinita niya ang kanyang magiging apo, maraming mga apo, at mapupuno ng paslit ang kanyang mansyon. Yun ang kanyang nais. Kumusta ka na Rigo? Sa loob ng sasakyan ay tanong ni Darlene. Patuloy sa pagmamaniobra ang lalaki na tila ba walang narinig or mas tamang ayaw niyang sagutin ang tanong ni Darlene. Alam kong nasaktan kita sa pag-alis ko, pero dahil sa ginawa ko nagbunga naman yun ng maganda. Sana maunawaan mo ko. Himig paliwanag ni Darlene. Wala ka nang babalikan pa Darlene dahil may mahal na akong iba. Maiksing sagot ni Rigo. Wala mang katotohanan ng sagot niya. Gagawan niya ng paraan para hindi na ito muling manggulo sa kanyang buhay. Sino? Nasasaktang tanong ng babae. Di mo na kailangan pang malaman. Siguro naman sapat na ang mahabang panahon para makapag-move on na ako. Bumuntong hininga si Darlene. Matagal itong nag-isip bago tumingin sa gawin niya. Okay, tanggap ko naman eh. Hindi kita masisisi. Magiging masaya na lang din ako para sa'yo at sa babaeng nakuha mong ipalit sa akin. So, can we just be friend? Naglahad ng kamay ang babae habang nakatingin sa kanya. Hindi man makapaniwala sa sinabi ni Darlene, inabot ang kamay nito saglit at binitiwan ng isang kamay ang manibela at nakipagkamay rito. Pagkatapos, ikinuwento na ni Darlene sa kanya ang naging buhay nito sa state at kung paano ito naging successful. Natupad na nito ang pangarap ng magulang para sa babae. Siguro magiging masaya na lang din siya para sa babaeng minahal nun. Thank you sa paghatid Rigo. Matapos umibis ng sasakyan ay wika ni Darlene. Ngumiti lamang siya at isinara na ang bintana ng kotse at hindi na hinintay pang makapasok ito sa bahay. Sir, maghahanda na po ba ako ng pagkain? Salubong sa kanya ng isang katulong. Tinaas niya lang ang isang kamay bilang pagtanggi tsaka tumuloy sa taas. Nang mapag-isa sa kanyang silid, tsaka siya nakaramdam ng kahungkagan. Napagtanto niya kung anong kulang sa kanyang pagkatao. Marami siyang pera, may malaking bahay, pero pakiramdam niya nag-iisa lamang. At sa kabila ng pagiging abala, di niya lamang naalala kung anong kulang sa buhay niya. Si Trish, 2 buwan na ang nakakalipas. Kamusta na kaya ito? Habang nasa ilalim ng shower, iniisip niya ang dalaga. Ang mabango at malambot nitong katawan na hindi mawala sa kanyang sistema. No, napapailing siya. Hindi siya magmamahal ng babaeng bayaran at gold digger. Alam niyang pera ang rason kung bakit nito ibinigay ang kalinisan sa kanya. Wala itong pinagkaiba sa mabababang uri ng babae. Kaya kung ano man ang nararamdaman niya ngayon, isa lamang iyong pangangailangan ng katawan. Matapos maligo, pinulot niya ang kanyang cellphone. Pwede siyang kumuha ng babaeng kayang tanggalin ang init ng kanyang katawan. Nagdial ng numero ang lalaki at may tinawagan. Wala pang 1 oras. Pababa na si Rigo ng hagdan patungo sa pinto. Tuloy-tuloy sa nakagarahing sasakyan. May babaeng nag-aantay sa kanya sa hotel sa mga sandaling yun. Pagdating, may maganda at sexing babaeng naroon sa loob ng silid. Pero bakit tila may hinahanap ang kanyang mga mata? Hindi siya masaya. Sino ang ama Trish? Mahinahong tanong ni Josh pag-uwi nila galing hospital. Sinugod kasi siya nang biglang nawala ng malay at doon na pag-alamanan na siya'y nagdadalang tao. Ano, yung BF ko? Nakangiwing pagsisinungaling ni Trish. Alam niyang hindi maniniwala si Josh dahil wala naman siyang boyfriend. Wala siyang ipinakilala sa mga ito't imposible yun. Nakita niyang nangunot ang gwapo nitong muka. Tama, gwapo si Josh. Yun bang tipong kahit anong facial expressions nito'y kay gwapo pa rin. Yung nakakunot, nakasimangot, galit at nakangiti. Napaigtad siya nang suntukin nito ang pader. Pati nga si Inay Rosani nagulat na nakatangulang at ayaw magsalita. Buti na lang wala si Maya at nasa school na, kundi baka natakot ito sa itsura nito ngayon.
Wag kang magsisinungaling sa akin, Trish. Sinong lalaki ang lumapastangan sa'yo at papatayin ko? Nagagalit ang anyo nitong nanginginig ang mga nakakuyom na kamao. Lalong hindi siya makapagsalita. Inay, wala ba kayong alam dito? Baling nito sa ina. Napatingin sa gawin niya si Inay Rosana pero hindi umimik. Sino? Hanggang sa sumigaw ito ng malakas kasabay ang pagkalambog ng mesa. Sinuntok lang naman yun ni Josh. Napatingin si Trish sa lalaki. Kinabahan, ngayon lamang ito nagalit. Josh, ano kasi? Sabihin mo sa akin, Trish, sino? Wala nang nagawa pa si Trish kundi aminin ang totoo kay Josh na ibinenta ang sarili sa isang bilyonaryo upang makakuha ng perang pangpa-opera nito. Ang hindi niya lang nasabi ay ang dahilan kung bakit niya nagawa yun. Hindi niya kayang sabihin kay Josh na mahal niya ang lalaki. Basta pagkatapos, nakita niya ang gulat nitong reaksyon at matagal siyang tinitigan ng hindi makapaniwala bago mabilis na tumalilis palabas ng bahay na lalo atang nagalit dahil hinampas nito ang pintuan. Napabuntong hininga si Inay Rosana nang sulyapan siya. Nag-aalala ito sa anak, alam niya. Ayaw naman sana niyang sabihin sa lalaki pero lalo itong magagalit kung mananahimik siya. Sino bang mag-aakalang makakabuo sila ni Rego pagkatapos ng namagitan sa kanila? Buong akala niya, magiging lihim ang ginawa niya. Nilapitan siya ni Inay Rosana at hinagod-hagod siya sa likod para ikalma ang sarili. Ang malaking problema niya ngayon ay kung paano bubuhayin ng sariling anak. Isda kayo dyan, fresh na fresh. Nangingibabaw ang sigaw ni Trish sa palengke sa araw na yun. 6 na buwan na ang kanyang tiyan ngayon. Medyo okay na rin ang kanyang pakiramdam. Hindi tulad noong 3 buwan hanggang 5. Sukang-suka siya sa amoy ng malansang isda kaya hindi siya makasama sa palengke kay Inay Rosana at mag-isa na lang itong tumatao sa palengke. At ngayon, kailangan niya magsikap dahil kailangan niyang makaipon ng pera para sa kanyang quintuplets na nasa kanyang sinapupunan. Nag-aalala siyang hindi sapat ang perang naitabi para sa mga anak. Si Josh naman, buwanan na lang kung umuwi mula sa trabaho. Nag-stay na ito na para bang ayaw na siyang makita. Pansin niyang nagbago ang pakikitungo nito sa kanya at nasasaktan siya sa panlalamig nito. Ang isa pang masakit, nung huli itong umuwi, nagdala ng babae sa bahay at pinakilalang kasintahan. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa sa nalaman dahil ang kala niya, matapos ibenta ang sarili para madugtungan ang buhay nito, mamahalin na rin siya ng lalaki. Pero para bang pinandirihan siya nito sa ginawa niya. Ganun man, hindi niya iyon pinagsisihan dahil tumanaw lamang siya ng utang na loob nun kay Josh nang isalba din nito ang buhay niya mula nang dalhin siya sa bahay ng mga ito at makatagpo ng panibagong pamilya. Pabili nga ako niyan, iha, 1 kilo lang. Maya-maya, may ginang na lumapit sa kanya. Itinuro nito ang bangus. Halatang mayaman ng babae na kumpleto sa suot na alahas. May kasama itong alalay na nasa likod. Naku ma'am, dagdagan niyo na po. Fresh na fresh at matataba pa. Sabi ni Trish na nakangiti pa. Ang Inay Rosana naman niya ay abala din sa ibang customer. Dinudumog kasi sila palagi ng customer. Minsan nga, tanghali pa lang ubos na ang kanilang paninda. Mukhang may dalang swerte ang kanyang dinadalang 5 sanggol. Sige na nga iha, gawin mo na ngang 3 kilo. Naaawa ako sa'yo. Ang laki-laki na nga ng tiyan mo ay nagtitinda ka pa rin. Kabuanan mo na ba? Naku ma'am, 6 na buwan pa lang po ito. Normal ang laki dahil sa 5 dala-dala ko. Masayang pagbabalita ni Trish. Ano? Gulat ang babae sa narinig. Oho, matapos ibalot ang 3 kilo ng isda, inabot na ito ni Trish sa tila alalay ng babae. Wow, congrats! Alam mo ba ako, namanata pa para lang mabuntis. Nagdasal araw-araw at sumayaw sa ubando, subalit walang naghari hanggang heto matanda na ako. Kaya ikaw, ingatan mo ang sarili mo pati na ang mga baby mo. Bumunot ito ng calling card at inabot sa kanya na kapag daw kailangan niya ng tulong ay tawagan niya ito. Doktora pala ang babae at may-ari ng St. Peter Medical Center. Napamulagat siya dahil napakasimple nitong tao. Sinundan niya pa ito ng tingin matapos siyang bayaran ng 1,100,000 na hindi na hiningi ang sukli. Masaya naman niyang ipinakita kay Inay Rosana ang 1,000 kasama ang calling card ni Doktora Rosila Pabricante. Anak, malaking tulong si Doktora para sa panganganak mo. Isipin pa natin na malaki ang gagastusin natin sa panganganak mo. May naitabi naman na akong pera doon.
Inay, hindi ko naman pinoproblema ang gagastusin sa panganganak ko. Dahil may malaking halaga pa ako natitira doon na sobra sa ginastos natin kay Josh. Ang inaalala ko kung paano sila aalagaan. Hindi problema yan. Ano bang ginagawa ko? Hindi naman kita pababayaan. Kung kinakailangang ihinto ko yung pagtitinday gagawin ko. Saad ni Inay Rosana. Dahil dito, nag-init ang kanyang mga mata. Hindi man niya ginustong sapitin ang buhay na ganito. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay may isang taong hindi siya pababayaan. Walang iba kundi si Inay Rosana na parang tunay niyang ina. Maya-maya ay isinalansa na nito sa gilid ang iilang wala ng lamang banyera. Ubos na ang kanilang panindang isda kaya maglilinis na lamang sila ng kanilang pwesto at pagkatapos ay uuwi na. May nagtatanong pa nga kung may isda pa sila pero itinuturo na lamang nila ang katabing pwesto. Pagdating sa bahay, nagluto kaagad si Inay Rosana ng kanilang pananghalian at siya naman ay naligo. Salamat po Inay, dinig niya paglabas ng silid, boses ni Mariela. Hindi nga siya nagkamali, naroon sina Josh at ang kasintahan nito. Magkatabi ang dalawa sa upuan at nakakawit ang braso ni Josh sa babae habang nagtatawanan ng tatlo kasama si Inay Rosana. Nakaramdam siya ng selos sa babae. Hindi niya alam na pagkatapos ng ginawa niya kay Josh ay susuklian nito yun ng sakit ng damdamin niya. Habang kumakain sila, pinagsisilbihan ni Josh ang kasintahan samantalang walang imik si Trish na pilit nilulunok ang bawat pagkaing sinusubo. Sure naman siyang masaya si Josh kay Mariela kaya marahil magiging masaya na lang din siya para rito. Ang kaso'y napakahirap. Matagal niyang itinago ang damdamin niya kay Josh at siguro itatago na lamang niya yun panghabang buhay. Habang naguhugas ng pinagkainan nila, tahimik siyang lumuluha. Mabuti na lang at nagpaalam si Inay Rosana na magpapahinga sa kwarto. Walang makakakita sa pag-iyak niya. Ilang buwan na ba yan? Nagulat siya nang magsalita si Josh sa kanyang likuran. Madali niyang pinunasan ng luha. Hindi niya na malayang nasa likuran niya ito. 6. Nang masigurong maayos ang boses ay saad niya. Narinig niyang bumuntong hininga ito at humakbang papalapit sa kanya hanggang sila ay magpantay. Tumingin ito sa kanya. Nahihirapan akong tanggapin na naging miserable ka dahil sa akin, Trish. Alam mo ba yun? Mapait nitong saad sa kanya at diretsong tumingin sa kanyang mga mata. Josh, ginusto ko to. Gusto na naman niyang maiyak. Naalala mo ba nung gabing matagpuan kita sa simbahan na umiiyak at sinabi mong wala kang pamilya? Kaya naman dinala kita rito para maging maayos ka. Maging maayos ang buhay mo. Tapos ngayon, ako lang din pala ang sisira. Nakita niyang may bahid ng pait ang gumuhit sa mga mata ni Josh. Nasaktan siya. Patawarin mo ko, Trish. Bigla na lang siya nitong niyakap na hindi niya napaghandaan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang yakap mula sa lalaking mahal niya. At kay sarap nun sa pakiramdam na kahit para sa lalaki, bilang kapatid lamang ang yakap na yun. Lalong bumulwak ang kanyang luha pero pilit kinalma ang sarili. Ano ka ba, Josh? Hindi naging miserable ang buhay ko. Patuloy kayong nandyan para sa akin ni Inay Rosana. Hindi niyo ako pinababayaan. Ani ang tinapik-tapik ang balikat ng lalaki. Bahagyang lumuwang ang mahigpit na pagkakayakap sa kanya ng lalaki hanggang sa tuluyan siya nitong pinakawalan at tinitigan pababa sa kanyang malaking tiyan. Tila panaantig ang puso niya nang haplusin nito ang tiyan niya. Pangako, hindi ko sasayangin ang pangalawang buhay na binigay ng Diyos sa akin. At ako ang tatayo bilang tito, kuya at papa ng quintuplets para lang hindi nila maramdaman ng lungkot at pangungulila ng walang ama. Emosyonal nitong saad. Namalisbis ang luha niya sa mga mata. Masaya siyang marinig iyon mula sa lalaki. Gumaan na rin ang kanyang pakiramdam sa tila pambabaliwala nito sa kanya sa mga nagdaang araw. At least, hindi man niya nakuha ang puso nitong mahalin siya ayos na. Mahal naman siya nito bilang kapatid. Yun lang ay sapat na. Matapos maghugas, nagawa niya ng umiti pabalik sa kanyang silid. Wala na ang kirot na nararamdaman niya kahit makita niya pang sweet na nag-uusap sina Mariela at Josh. Tanggap niya ng kapatid lamang siyang ituring nito at hindi nahihigit doon. Hi Rego, how are you? Bungad ni Darlene sa opisina ng binata. Hindi ito pinansin ni Rego. Abala ang lalaki sa mga nagkalat na papel sa ibabaw ng kanyang mesa. Akala niya pagkatapos itong makipagkamay as friend, hindi na sila ulit magkikita pa
Pero pagkatapos nun, halos araw-araw na itong nasa opisina, tumatambay at pinagkakalat ng babaeng engaged na sila sa loob ng kanyang kumpanya. Tuwang-tuwa naman sa balitang iyon ng kanyang ina. Katunayan, excited na itong magpakasal na silang dalawa ni Darlene. Pero nilinaw niya sa ina na bago pa man dumating ang ika-70 kaarawan nito, ay haharap niya ang babaeng gusto niyang pakasalan. Kaya nga ipinahanap niya na ang babaeng naka one night stand at si Trish yun. Hindi siya sigurado sa damdamin niya, subalit alam niyang hindi siya matatanggihan ng babae sa hinihingi niyang pabor. Alam niyang pera lang ang katapat nito. Ano ba, Rigo? Kanina pa kita tinatawag, hindi mo ba ako naririnig? Nagdala ko ng food para sa'yo. Pagtatampo ng babae. Busy ako. Napabuntong hininga siya. Pabagsak itong umupo sa sofa. Kailan ka ba hindi busy, Rigo? Dito ka na tumanda sa opisina mo. Look at you. May wrinkles ka na sa muka dahil araw-araw kang sub-sub dyan sa trabaho mo. Ang mabuti pa, mag-unwind tayo. Pagkuway tumayo at kumandong sa kanya at ikinawit pa ang isang kamay sa leeg niya. Mabilis naman niyang tinanggal ang braso nito sa leeg niya. Please Darlene, wala akong time mag-unwind. Busy akong tao and I don't care kung dito ako tubuan ng mga ugat sa office ko. Inis niyang sabi at inilayo sa katawan niya ang babae. Ako na lang ang magtsatsaga sa'yo, pinagtatabuyan mo pa. Inis na sabi ni Darlene. Hindi na naman niya ito pinansin at ipinagpatuloy ang ginagawa niya. Dahil dito'y naubos ang pasensya ng dalaga at inis na nagmarcha palabas ng opisina niya si Darlene. Bahala ka nga dyan, wala kang kasing board kasama, Rigo. Alam mo ba yun? Para kang tuod. Naririnig niyang saad kasabay ang papalayong lagatok ng takong sa mataas nitong sapatos. Naiwan pa nito ang dalang naka-styrofoam na pagkain para sa kanya. Naihiling na lamang si Rigo sa kakulitan ng babae. Maya-maya, napatingin siya sa styrofoam. Nagugutom na nga pala siya, hindi niya lang napapansin dahil sa dami ng ginagawa niya. At nang tignan ng oras ang suot, mahigit 1:00 na ng tanghali yun. Nang hindi makatiis ay tumayo at kinuha yun sa upuan. Mabuti pa siguro kumain na muna siya. Pero naputol ang pagsubo niya nang tumunog ang cellphone. Tinignan niya yun at excited siyang sinagot. Yes, Arwin? Positive, buddy. I finally found her and she's pregnant. Pagbabalita ng kaibigang detective, si Trish ang tinutukoy nito. Nakisuyo siya sa kaibigang hanapin ng babaeng misang nakasama sa kama. At dahil mas bihasa si Arwin sa trabahong iyon kaysa sa kanya, madali nitong nakita si Trish. Tiwala din naman siya makikita nito ang babae. Hindi na siya nagdalawa pang salita at agad nitong tinrabaho ang hinihingi niya. Where I can find her? Tanong ni Rigo. Agad naman itong sinabi. Kinabukasan, maaga pa'y sakay na ng kotse si Rigo patungo sa address na binigay sa kanya ni Arwin upang sunduin si Trish. Ang tanong, sumama naman kaya ang dalaga? Ang gwapo! Nakakarinding tili ng baklang manicurista sa palengking pinagtatrabahuhan ni Trish. 9:00 ng umaga at tambak na naman ang kanilang customer na Inay Rosana. As usual, amoy malansang isda na siya, pawisang muka at dama ang mga kaliskis sa braso. May suot naman siyang apron para hindi mabasa ang damit pero hindi sapat para maprotektahan ang kanyang malaking tiyan. Basa ang laylayan ng suot na duster, hindi kasi siya pwedeng magsuot ng pantalon sa laki ng tiyan niya. Ayan na siya, oh my G, ako yata ang sadya niya. Lalong nagtititili ang bading na si Delilah kung tawagin, ang baklang Diyosa. Ramdam niyang tila kumuro ang bulong-bulungan, subalit patuloy si Trish sa ginagawa niya. May order sa kanilang 5 kilong bangus kaya kailangan niya iyong kaliskisan. Para namang nadurog ang puso ni Rigo pagkakita kay Trish sa loob ng palengke habang hirap na nagkakaliskis ng isda. Basang-basa sa pawis, magulo ang buhok. Anong ginagawa nito? Nasa na malaking halaga na galing sa kanya? Yon ang kumakatok sa kanyang isipan ngayon habang pinagmamasdan ng babaeng walang pakialam sa paligid. Ang lahat ay nakatingin na sa kanya, maliban sa babaeng sadya niya. Dito siya itinuro ng mga kapitbahay nito sa likod ng simbahan at hindi siya makapaniwala sa nakikita ngayon. Akala niya, maayos na ang buhay nito. Trish? Nasa tapat na siya ngayon ng tindahan nito. Dahan-dahang napaangat ang tingin ni Trish sa baritonong boses. Pamilyar kasi yun sa kanya. Pagkakita sa gwapong milyonaryo, napakunot ang noo niya. Yun lang naman ang lalaking bumili sa kanya. So ito pala ang tinitilian ng bading na si Delilah. Paano naman ito naligaw sa malansang lugar na yun? Anong ginagawa niyo dito?
Malamig niyang tanong, inayos ang apron upang takpan ng tiyan at baka mamaya nagpunta ito para lamang magka-interes sa anak niya. Aba, magkakamatayan na muna sila. Kahit isang supling, hindi niya ito ibibigay sa lalaki. Sa kanya lang ang 5 anak, hindi baling siya'y mahirapan. Nanlaki ang mata ng mga marites sa kanilang paligid nang masigurong siya ang sadya ng lalaking tisoy na tila ba hindi nasisikatan ng araw. Dinumog sila ng mga tao na para bang ngayon lang nakakita ng gwapo. Si inay ay nakamata lang sa kanila na para bang alam na nito kung sino ang naroong lalaki. Nandito ko para sunduin ka. You're my responsible now, Trish. Pangunang saad nito. At bakit? Mataray niyang tanong, hindi alintanang pati sa mga buhok niya ay may kaliskis ng isda. Maybe because we are about to have a child. Tsaka bumaba ang tingin nito sa malaki niyang tiyan. Napasinghap ang mga marites na nasa kanilang paligid. Ang iba ay napawang ang mga labi. Mas lalo pang lumapit sa kanila para mag-usyoso. Hindi nakatugon ng dalaga. Napasulyap naman si Inay Rosana sa kanya. May ibig ipahiwatig ang tingin nito na tila ba nagsasabing kausapin niya ang lalaki. Nababasa niya iyon sa mga mata ng kinilala niyang ina. Pero mas lalo siyang natakot sa lalaki. Kapag nanganak siya sa poder nito, baka mawalan siya ng karapatan sa mga anak niya. Trish, mag-usap tayo. Pakiusap ni Rego. Nakita niya sa mga mata ni Trish ang pagtutol at pangamba. Hindi ako sasama sa iyo, Rego. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Lakas loob na wika ni Trish. Muling napasinghap ang mga nag-uusyoso sa kanila. Hoy girl, sumama ka na kay Papa Pogi. Ikaw din baka mamaya ako ang sumama sa kanya. Singit ng baklang si Delilah. Sa dulo ng sinabi nito ay napahiyaw pa. Oo nga naman, may ama naman palang pinagbubuntis mo na sa harapan mo na. Mag-iinarte ka pa ba? Singit naman ng isa pang nag-uusyoso. Nagulat na lang si Trish nang hawakan siya nito sa kamay at marahang hinila palabas ng palengke. Masyadong maraming tao dito. Nagpupumiglas naman si Trish. Saan naman kaya siya nito balak dalhin? Sa klolo, inay! Inay! Palahaw ni Trish. Relax, Trish. I didn't do anything bad. We just talk only. Kalmadong sabi nito na hindi siya binitiwan, bagkos ay inalalayan palabas ng palengke. Ang iba'y inggit na inggit sa kanya. Lalong nagtititili ang baklang malandi nang tangayin siya ng lalaki palabas ng palengke. Takot na siya ngayon sa lalaking ito para sa kanyang mga anak. Paano niya ba sasabihin hindi si Rego ang ama? Obvious naman na ito lang ang lalaki na kauna sa kanya. At sa dami ng pera nito, natuntun pa kung nasan siya. Tsak wala siyang laban kung anumang plano ng lalaki. Finally, nasa labas na tayo ng palengke. And now get in the car. Binuksan nito ang pinto ng sasakyan at inilahad ang kamay ni Rego para siya'y pumasok. Bahagya pa itong nakangiti. Tinignan ni Trish ang loob ng sasakyan. Napakalinis, mabango at malamig. Samantalang siya'y amoy isda. Basa ang laylayan ng duster. Anong gagawin natin sa loob? Nag-aalalang tanong ni Trish. Mag-uusap? Ano pa bang iniisip mo? Pwede namang dito na tayo sa labas mag-usap. Bakit kailangan ko pang pumasok sa loob ng sasakyan mo? Baka mamaya kidnapin mo ko. Ani Trish, napailalim tinignan si Rego. Tumawa naman ng lalaki. Hindi ko gagawing kidnapin ka, kundi sisiguraduhin ko sakang sasama. Ngumiti pa ito ng nakakaloko. Hindi ako sasama sa iyo, Rego. Kahit itali mo pa ako, hindi ko kailangan ng ama ng aking mga anak. Walang preno niyang usal sa mataray na boses. Nangunot ang noo nito. What do you mean na mga anak? Nakagat niya tuloy ang sariling kuko pero nabitiwan din naman nang maamoy ang malansang isda. Basta, ayoko makipag-usap sa'yo. Huwag ka nang babalik pa dito, Rego. Pagtataboy ni Trish. Akmang pabalik ng dalaga sa loob ng palengke pero naging maagap si Rego. Ayaw naman niyang sayangin ang araw na yun na hindi makasama si Trish pabalik sa kanyang bahay. Please, Trish. May favor lang sana ako kapalit ng malaking halaga. Please, marry me. Sinadya niyang gamitin ang pera sa paraang alam niyang mas madali para sa kanila ng dalaga. Ano? Kasal? Sa tingin mo magpapakasal ako sa'yo? Untag ni Trish na napabalik ng pihit sa lalaki. Kapag nagpakasal siya sa lalaki, para na rin niyang binigyan ng karapatan si Rego sa anak nila. Baka nga mas lalong mawala siya ng karapatan sa kanyang quintuplets. Ayoko, tanggi ni Trish tsaka iniwan ng lalaki. 3 million, pakasalan mo ko. Habol na sigaw ni Rego.
Para siyang timang na nais magmakaawa sa babaeng to. Gagawin naman talaga niya lahat, lalo na ngayong magkakaanak na sila. Kung kinakailangan niya itong suhulan ay gagawin niya. Makasama lang ito at ang anak niya. Napangiti siya ng kalaunan, huminto sa paglalakad si Trish. Unti-unti itong lumingon sa kanya, bago siya sinigawan ng mas malakas. Ayoko nga sabi! Tsaka ito bumalik sa loob ng palengke. Naiwan si Rego na nag-iisip, hanggang sa may ibang pumasok sa kanyang isipan para lang mapapayag ang dalaga at may sumilay ng ngiti mula sa kanyang labi. Anak, hindi sa nakikialam ako sa desisyon mo ha, pero mukha namang mabait si Rego. Saad ni Inay Rosana habang nakangiti. In fairness naman sa ina niyang supportive, natandaan agad ang pangalan ng bilyonaryong Tisoy. Napataas tuloy ang kanyang kilay. Kunwari abala siya sa pagkuskos at pagsabon ng mesang pinaglagyan nila ng isda, kaya hindi niya napansin ang sinabi nito. Wala talaga siyang interes marinig ang kahit na ano tungkol kay Rego. Bukod sa ayaw niya itong makita pa, naiinis siya sa lalaki. Tingin ba nito, porkit ibinenta niya ang sarili, masisilaw siya sa pera ng lalaki? Lunukin ito ang 3 milyon kung gusto nito. Pagdating sa bahay ay agad siyang naligo. 4:00 na nang magising dahil sa pagod ay nakaidlip si Trish. Pupungas-pungas na bumangon at lumabas ng silid. Inay Rosana, may pagkain ba? Paglabas ng silid ay tanong niya. Hindi siya nakakain kanina pagdating dahil sa pagod, kaya nakatulog agad matapos mag-half bath. At heto, nagwawala na sa gutom ang 5 supling sa loob ng kanyang tiyan. Pero napahinto siya habang nakatanga dahil may lalaki nakaupo sa mahaba nilang silya at kasalukuyang ini-interview ni Maya. Hi Trish, good afternoon. Bati agad ng lalaking Tisoy. Walang iba kundi si Rego. Uminit agad ang kanyang bunbunan. Sobrang ganda niya ba kaya hindi makalimutan ni Rego ang 2 gabing pinagsaluhan nila? Ano namang maganda sa hapon? Sumimangot niyang tanong. Tumayo agad ito tsaka nagabot ng bulaklak sa kanya. For you, sweetie. Nagpa-cute si Rego sabay ngiti. Sweetie? Taas kilay niyang tanong. Narinig naman niyang humagikgik si Maya. Ay sus, si Ate Trish kunwari pa. Kanina pa kaya yan si Kuya Rego naghihintay sa'yo. Sa kwarto muna ako ha. Bye na muna sa inyo. Panunod yung ngiti ni Maya bago kumikending na tinungo ang silid pagkatapos ipakita sa kanya ang isang box ng Ferrero. Hula niya'y dala iyon ni Rego. Ang bilis naman atang nabilog ni Rego ang ulo ni Maya at kuya agad ang tawag nito. Halatang close na agad ang dalawa. Hindi ko kailangan ng bulaklak, Rego. Magkalinuwan nga tayo. Ano na naman bang ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko naman sa'yo na ayaw na kitang makita? Nagtitimpi si Trish na ito ay tinignan pero ang lalaki sa dibdib niya pala nakatingin. Mabilis niyang tinakpan ng parting yun dahil wala siyang suot na pangilalim dahil galing siya ng higaan. Sino ba kasing mag-aakalang babalik ang lalaki para bigyan lamang siya ng bulaklak? Bastos ka talaga! Malis ka na nga dito! Mabilis niyang inagaw ang hawak nitong bulaklak na inabot sa kanya para ihampas sa lalaki. Agad din siyang nagtakip ng kanyang harapan. Lalo siyang nainis nang marinig niya itong mahinang tumawa. Napakabastos nito. Akma sana niya itong lalagpasan patungo sa kusina pero pinigilan siya nito sa kamay at bahagyang kinabig. Gustong gusto sanang sabihin ni Rego sa dalagang namimiss niya na ito pero hindi niya masabi. Hindi ako aalis hanggat hindi kita kasama. Please Trish, nangako ko kay ma'am na ihaharap ko sa kaarawan niya ang babaeng pakakasalan ko at ikaw ang aking napili. Pagsusumamo niya, pero iyon lang ba talaga ang nais niya or mahal niya ang babae? Gusto mo akong gamitin ganon? Nanlaki ang butas ng ilong nito. No, hindi ganon yun Trish. Bigla niyang bawi. Magpapakasal tayo para sa mga bata. Alam ko na ang lahat kung bakit mo nagawang ibenta ang sarili mo. Sinabi na sa akin ni Tita Rosana at sinabi niya rin sa akin ng tungkol sa quintuplets. I promise wala akong balak ilayo sa iyo ang mga bata. Please sweetie. Patuloy na pakiusap ni Rego kay Trish sa malambing na boses. Nakita niyang natigilan ito at tila nag-iisip kaya napangiti na ang binata. Maya-maya napatitig ito sa mukha niya hanggang sa magtagpo ang mga mata nila. Matagal nagsugpong ang titig nilang dalawa. Hoping na mabasa nito sa kanyang sensiridad ng mga sinabi. Wala itong imik at maya-maya nakita niya ang pamumula ng magkabilang pisngi nito
at mabilis na nag-iwas ng tingin. Pag-iisipan ko muna, bigyan mo ko ng 1 linggo. No, I give you 1 day to think about it. Mabilis niyang sabi. Kung ayoko? Salubong na muli ang kilay nito at napagtanto niyang maiksi ang pasensya ng mga buntis. Okay, bibigyan kita ng 2 araw and it's final. Sa linggo na ang birthday ni ma'am at 3 araw na lang yun. Okay ba, Trish? Napakagat ito ng kuko na para bang nag-iisip. Isang bagay na napansin niyang madalas nitong gawin, ang isang braso na nakatakip sa harapan nito. Siya naman ay nasisihang pinagmamasdan ng babae. Kampante siyang mapapapayag niya ang babae dahil hindi siya titigil hanggat hindi ito napapa-oo. Sumapit ang gabi at hapunan na. Inaniyayahan ni Inay si Rego sa kanila na maghapunan dahil wala pa itong balak umalis, gayong may napagkasunduan na silang dalawa. Kumain ka ng marami para healthy ang baby natin, sweetie. Ani Rego na pinaglagyan siya nito ng pagkain sa plato. Pinili talaga nitong tumabi sa kanya. Rego, pwede ba? Ako na. Hindi na ako bata. Inis niyang bulong sa lalaki dahil napapangiti si Inay Rosana. I know, pero gusto kitang pagsilbihan. Wala naman sigurong masama dun. Inis niyang pinaglagyan din ng pagkain si Rego sa plato. Siya lang naman kasi ang inaasikaso nito. Thanks, sweetie. Ngiti pa nito sa kanya. Kalaunan, tumikhim si Inay Rosana. Rego, total naman ay napagkasunduan nyo ng 2 magpakasal. Gusto ko lang malaman kung mahal mo ba itong anak ko. Singit na tanong nito. Inay, hindi pa po ako pumapayag Ang sabi ko, pag-iisipan ko. Salo agad ni Trish. Yes, tita. Mahal ko po si Trish. Pag-amin ni Rego, kaya natigilan ng dalaga at napatingin sa gawin ni Rego. Ganoon na lang ang kakaibang naramdaman niya sa narinig na iyon mula kay Rego. Mahal siya nito? Hay, salamat naman. Ngayon panatag na ang kalooban kong sasama ang anak ko sa iyo dahil alam kong hindi mo siya pababayaan at ang mga apo ko. Madamdaming pahayag ni Inay Rosana. Nangako pa ang lalaki sa inay niyang wala siyang pagsisisihan sa desisyong pagpapakasal dito. Kahit na hindi pa man siya pumapayag, naniniguro lang ang lalaki na hindi na siya makakatanggi. Ano pa nga bang magagawa niya? Iisipin na lamang niyang ikabubuti ng kanyang mga anak. Hindi nga naman siya mahihirapan sa mga gastusin. Hindi naman kasi biro ang 5 supling. Gagamitin pa ba niya ang kanyang pride? Hindi na siguro dahil dito, kinabukasan, sumama na siya ng sunduin ni Rego. Masaya silang sinalubong ni Nana Selva at ng 2 maid na si Elma at Flor pagdating nila sa malaking bahay. Nasabihan na ni Rego ang mga kasamahan na darating ang babaeng pakakasalan at ang ina ng kanyang magiging mga anak. Kaya naman, maganda ang pagsalubong ng mga ito kay Trish. Matagal na rin ang panahon na iniintay ng mga magulang ni Rego na ito ay magpakasal na. Masayang pagdating, Ma'am Trish. Bati agad sa dalaga ni Nana Selva na niyakap pa. Alam kong magkikita ulit tayo. Sabi nito sa mainit na pagtanggap sa kanya. Kinuha ng isang maid ang kanyang bahagi at minanduhan ni Rego na dalhin sa kwarto nilang 2. Ang isa pang maid na sumalubong sa kanila ay inutusan ni Rego na maghanda ng makakain. Siya naman ay inalalayan ng lalaki. Hawak siya nito sa isang kamay at nakaalalay sa bewang niya ang isang palad ng lalaki. Kaya ko namang maglakad mag-isa, Rego. Ilang na ilang si Trish sa mainit na palad ng lalaki para siyang mapapaso. Nasa matarik na hagdan na silang 2. Aalalayan or bubuhatin kita patungo sa kwarto nating 2. Pamili ka. Saglit huminto ang lalaki at siya'y tinignan. Inirapan niya ito. Wala akong sinabing magsasama tayo sa isang silid, Rego. Reklamo niya sa narinig. Wala din akong sinabing bubukod ka ng silid. Kaya kita sinama dito para alagaan ka't bantayan ka. Tugon itong nakangiti. Lalo ata itong gumuwapo sa paningin niya kaya nag-iwas siya ng tingin. At ano kala mo sa akin? Bata? Pagkuway sabi niya na nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa marating nila ang kwarto. Hindi, pero may bata dyan sa loob ng tiyan mo na kailangan kitang samahan dahil baka mahirapan ka. Tugon na muli ni Rego. Lahat yata ng mga sasabihin niya ay may katwiran ito. Tuloy ay wala na siyang makapangsabihin. Kaya masama man ng loob, wala na siyang nagawa pa. Mabuti na lang at nakita niyang malapad ang kama. Hindi sila magdidikit sa pagtulog. Maya-maya, nanumbalik sa kanyang alaala ang ginawa nilang kababalaghan ni Rego sa kamang yun. Para siyang napaso na lumayo sa lalaki.
Pagkuway nilingon ito. Pwedeng lumabas ka na, magbibihis lang ako. Sinulyapan siya nito. Tutulungan kitang magbihis. Nakangiti si Rigo pero nang makitang nag-ibang ekspresyon ng mukha niya, bahagya itong lumayo sa kanya at naghubad ng polo. Magbibihis din ako. Total naman kwarto ko to. Ako ang masusunod. Abat, mangani-ngani niya itong batuhin. Pero palihim na sinulyapan ni Trish ang lalaki nang unti-unting naguhubad dito ng polo. Yung huli niyang nakitang katawan nito ay siyang nasilip niya ngayon. Ang kapal ng muka, balak pa yata siyang akitin ng mokong. Umiwas siya ng tingin at lumapit sa kanyang mga bagahe upang kumuha ng pagbibihisan. Tutal wala naman itong balak lumabas, sa banyo na lamang siya nagbihis. Ngingisi-ngisi naman si Rigo habang sinusundan ng tingin ng babaeng papasok ng banyo. Bibigay ka rin sa akin, Trish. Sisiguruhin ko yun. I will make you fall in love with me in 3 days. Bulong ni Rigo na puno ng confidence sa sarili. Kinabukasan ay nagpa-check up si Trish sa OB-GYN kasama ng ama ng kanyang mga anak. Ayon sa doktor, 26 weeks na ang tiyan ni Trish. Kulang siya sa timbang kaya ilang vitamins ang ibinigay ng doktor sa kanya. Dahil ganun din ang mga baby sa loob ng kanyang sinapupunan. Walang bitamina, ganun man ay healthy ang mga ito. Pinagbawalan siyang magbuhat ng mabibigat dahil maaari siyang duguin at makunan. Masela ng kanyang pagbubuntis na hindi naman niya napansin nung nasa poder siya ng kinilalang ina dahil banat siya sa trabaho. Kung tumagal pa pala'y baka siya'y nakunan. Wala kasi siyang pahinga't hindi pa nakakapagpa-check up simula ng huling 3 buwan ng kanyang tiyan. Ngayon nga lang siya na ultrasound. Pinayuhan ng doktor si Rigo na mas mahirap ang dadanasin niya sa mga susunod na mga buwan dahil sa hindi normal na pagbubuntis kaya labis na pag-iingat ang kanyang kailangan. Pagkagaling nila sa OB-GYN ng lalaki ng araw na yon, namili na rin sila ng mga gamit ni baby. Nakikita ni Trish sa lalaki kung gaano ito ka-excite para sa anak nila. Hindi kaya masyado pang maaga, Rigo? Hindi na natin ito magagawa pa sa susunod, sweetie. Magiging abala na tayo para sa kasal. Paliwanag dito sa kanya. Hindi na siya sumagot pa. Pakiramdam niya, si Rigo na ang masusunod simula ngayon dahil nasa poder na siya ng lalaki. Bumili na rin ito ng damit na isusuot niya para sa kaarawan ng ina ni Rigo bukas. At pagkatapos, nag-aya itong umuwi silang dalawa dahil nag-aalala itong siya'y mapagod. Pagdating sa bahay, ay ang mga maid na ang nagdala sa kanilang kwarto ng mga pinamili. Mabuti naman at dumating ka na, Rigo. I was waiting for you in almost hour. I hate it. Isang babaeng sopistikada ang agad umabrisyete kay Rigo pagpasok nila ng kabahayan. Natulala si Trish nang halikan nito kaagad si Rigo sa mga labi na para bang wala siya dun. Sino ang babaeng to? Nakaramdam siya bigla ng kirot sa puso. Anong ginagawa mo dito, darling? Galit na inilayo ni Rigo ang babae sa kanya. Napatingin pa siya sa gawin ni Trish na tila nagpapaliwanag dahil na-shock ang reaksyon nito. Well, galing ako sa office mo at sabi ng sekretary mo wala ka, so I decide na puntahan ka sa bahay mo. Nakita niyang tumalikod si Trish at takma ng susundan nang humarang si Darlene. Rigo, ano ba? Wala ka man lang bang sasabihin sa akin? 3 araw kang halos wala sa office. Namimiss na kita. Maarte nitong sabi. Inis itong tinignan ni Rigo. Noon pa man, hindi na siya natutuwa kay Darlene. Wala sa lugar ang mga ginagawa nito. Nana Selva? Nana Selva! Tawag ni Rigo sa galit na boses. Napakunot noon naman si Darlene. Bakit, Sir Rigo? Dali-dali namang lumapit ang ginang. Pakitapon nga sa labas ang babaeng to. Galit na utos ng lalaki tsaka tumalikod. Rigo, how can you do this to me? Ipagpapalit mo ko sa isang babaeng napulot mo lang sa basura? Panggagalaiti ni Darlene, akmasa nang susundan si Rigo pero pinigilan ito ng ginang. Hindi man lang siya nilingon pa ni Rigo at tuloy-tuloy sa loob ng kwarto, bagay na lalong ikinainis ni Darlene. Ma'am Darlene, umalis na kayo. Pakiusap ng ginang. Don't put your dirty hands on me, tanda. Marunong ako maglakad mag-isa. Singhal nito kay Manang. Galit namang tinignan ito ng ginang. Kaya ayaw sa'yo ni Sir Rigo dahil masama ang ugali mo. Mas bagay sila ng basurang sinasabi mo dahil hindi lang maganda sa panlabas kundi pati sa kalooban. Lumayas ka na kung ayaw mong ipakaladkad pa kita sa gwardya.
Sa galit ni Nana Selva ay sigaw din ito. Lalong nagalit ang anyo ni Darlene. You know what, tanda? Once na ikinasal kami ni Rego, ikaw ang unang ipapatapon ko. Gigil nitong dinuro si Nana Selva. Naningkit ang mata ni Nana Selva sa galit. Pwes ngayon pa lang, sinasabi ko sa'yo, hindi ka pa kakasalan ni Rego. Itaga mo yan sa bato. Layas! Lumayas ka rito! Tsaka ay pinagtulakan na ito palabas ng malaking pinto. Pumapalaho naman sa galit si Darlene pero walang choice kundi ang umalis ron. Pero babalik siya. Walang sino man na makakaagaw kay Rego. Sisirain niyang magandang relasyon ni na Rego at ng babaeng yun kung mayroon man. Isusumpa niya yun. I'm sorry. Dinig ni Trish na sabi ni Rego pagpasok ng kanilang silid. Nilingon naman niya ito. Bakit ka nagsasorry? Ayos lang naman yung nakita ko kanina. Magpapakasal lang tayo dahil sa mami mo. Wika ni Trish. Gusto niyang maiyak sa sama ng loob pero ikinubli niya ang muka at kunwari abala sa pagayos ng mga pinamili nila kanina. Nilapitan siya ni Rego at hinawakan ito sa mga kamay. Ramdam ni Rego na sumama ang loob ni Trish sa kanya kanina dahil sa ginawa ni Darlene. Hindi naman niya inaasahan na madadat na ng babae ni ayaw niya nga itong makita. Hindi niya intensyon na bastusin or saktan si Trish. Mahal niya ang babae. Wala kaming relasyon ni Darlene, maniwala ka. Paliwanag niya sa babae. Halos yakapin ni Rego ang dalaga nang iharap ito sa kanya. Nakita niya kasing malungkot ang mga mata nito. Wala akong pakialam kung may relasyon kayo ng babaeng yun, Rego. Naisip niyang bakit kailangan itong magpaliwanag sa kanya. Wala naman silang relasyon. Kung dinadala man niyang anak ni Rego, yun ay dahil sa hindi sinasadyang pagkakataon. At kung papakasalan man niya ito, ay dahil sa mami nitong ipinagtutulakan na magpakasal si Rego. Pero ang totoo, naiinis siya. Akala ba nito, bukal ang loob niyang sumama sa lalaki para lamang pagbigyan nito? Kung hindi lamang niya iniisip ang mga anak niya, hindi siya nito mapapapayag kahit na maglumpasay pa ito sa kanyang harapan. Napakislot siya nang haplusin ito ang magkabila niyang pisngi. Rego, nauutal siya at sinubukang umatras dahil ang lapit nito sa kanya. Pero sinapo ng lalaki ang likod niya at marahang kinabig. Naramdaman niyang nangatog ang tuhod niya habang sinasalubong ang malamlam nitong mga mata. Ikaw ang mahal ko, Trish, hindi si Darlene. Pag-amin ng lalaki. Napasinghap siya nang tawirin nito ang pagitan ng mga labi nila pagtapos nitong sabihing mahal siya. Nanlaki ang kanyang mga mata bilang reaksyon sa halik nito. Ngayon ay nakayakap na ang lalaki sa kanya at lalo pa siyang hinalikan. Hindi siya makagalaw. Bakit parang pakiramdam niya may kakaibang tamis ang lasa ng halik nito ngayon? Hindi pa man malinaw ang nararamdaman ni Rego sa dalaga. Pero mas maganda kung maaga niyang maipagtatapat yun. Ayaw niyang sayangin ang panahon para sa kanilang dalawa ni Trish. At natatakot siyang iwan ito dahil sa eksena nila kanina ni Darlene. Matapos niyang halikan sa labi ang babae, saglit itong natulala bago mabilis na naglaho sa kanyang harapan. Nakita niyang namumula ang magkabilang pisngi nito bago tumalikod at tinungo ang banyo. Naiwan naman siyang nakangiti. Napapakagat labi dahil naiwan doon ang tamis ng halik na kanilang pinagsaluhan. Kinagabihan, walang kibo ang babae matapos nilang kumain hanggang sa nakahiga na sila sa kama. Hindi siya nito kinakausap. Sinulyapan nito ni Rego. Nakatagilid ang babae at hindi alam kung galit pa rin ba sa kanya. Marahan siyang lumapit at niyakap ang babae. Marahil nga itulog na ito dahil sa hindi umiimik, kaya hinayaan na lamang ang sariling yakapin ito sa pagtulog. Paggising kinabukasan ni Trish, bumungad sa kanya ang magandang punpun ng bulaklak sa ibabaw mismo ng kama nila ni Rego at may nakaipit na card. I love you, sweetie. Yun ang nakalagay sa card na may smiley face. Napangiti si Trish. Ang ganda ng kanyang gising. Napapaisip nga siya kung totoo nga kayang mahal siya ni Rego. Inamoy-amoy niya pa ang fresh flower bago tumayo at tinungo ang banyo at nag-ayos ng sarili. Simula nang dumating siya sa malaking bahay, naging conscious na siya tuwing haharap sa lalaki. Kahit naman papaano, lalo at sa dinami-dami ng babae, siya ang minahal nito'y nais niyang maging maganda sa paningin ni Rego tuwing haharap rito. Nang maalala ang pinagtapat nito sa kanya, ay napangiti siya. Good morning, ma'am. Bati ni Elma nang lumabas siya ng kwarto. Naglilinis ito ng buong sala. Ngumiti siya nang akmang aalalayan nito. Salamat, Elma.
Pero pwede ba Trish na lang yung itawag mo sa akin? Hindi naman ata bagay sa akin yung ma'am. Nakakailang, hindi ako sanay. Aniya sa babae sabay ngiti. Naku ma'am, masanay na kayo dahil isa kayong mayaman ngayon. Napakaswerte nyo kay Sir Rego. Ang gwapo, ubod pa ng bait, kaya kakampi nyo kami kaysa doon sa higad na si Darlene. Alanganin siyang umiti. Nagsiselos na naman ata siya sa babaeng yun kahapon. Si Rego nga pala, nakita mo ba? Tanong na lang niya. Nagtataka pa siya sa sarili kung bakit hinahanap niya ang presensya ng lalaki. Namimiss niya na ba ito? Naiiling siya sa takbo ng isip. Maagang umalis papasok ma'am. Salamat. Ipaghahanda po ba kita ng almusal? Habol nitong tanong sa kanya. Hindi na salamat. Tuloy-tuloy na siya sa labas ng bahay. Gusto niyang maglakad-lakad dahil naalala niya ang sinabi ni Inay Rosana na kailangan niya mag-exercise tuwing umaga, lalo't pampalakas daw yun ng puso, lalo na sa kanya mga baby sa loob ng tiyan. Pagdating sa labas ng bahay, binati kaagad siya ng gwardyang naka-duty. Pinayagan naman siyang lumabas ng gate dahil subdivision naman yun kaya safe. Samantala si Rego, tinawagan ng cellphone ni Trish pero walang tumutugon. Kukumustahin lang sana niya ito. Namimiss niya na kasi ang babae. Mamayang gabi na ang kaarawan ng kanyang ina. Siguro maaga na lamang siyang uuwi para sabay na silang makapaghanda ni Trish. Excited na ang kanyang ina nang sabihing ipapakilala ang babaeng handa niya ng pakasalan at nais niya na itong makilala. Kalaunan ay dumating si Darlene. Kinumpronta siya nito dahil sa nangyari kahapon. Ito pa ang galit na galit sa kanya. Nagbabanta at sinabing hindi siya hayaang maging masaya. Naiiling na lamang sa babaeng walang magawa sa buhay. Bakit ba kasi hindi na lang siya nito kalimutan? As if hahayaan niya itong guluhin pa sila ni Trish. Rego, kinakabahan ako. Habang pasakay ng kotse patungo sa bahay ng ina nito, kinagabihan ay saad ni Trish. Suot niya na ang magarang damit na binili ni Rego para sa kanya kahapon. Mas maaga sila dahil ayon nga sa lalaki para daw sila ang kauna-unahang panauhin ng ina nito. Hinalikan muna siya nito sa labi bago tumugon. Don't worry. Nandito lang ako sa tabi mo. You have nothing to worry about, sweetie, okay? Pinisil pa nito ang pisngi niya matapos halikan. Napairap naman si Trish. Nakakarami ka na, Rego, ha? Hindi pa tayo na ikakasal. Kunway inis niyang sita kay Rego sa panakaw nitong mga halik na nagugustuhan naman niya. Parang gusto na nga niyang maniwalang mahal talaga siya nito. Marahan namang natawa ang binata. Ayaw mo ba? Nakangiti pa siyang inalalayang sumakay sa kotse at muli na naman sanang tutukain kung hindi niya pa ito pinigilan. Tatawa-tawa na lamang ang lalaki. Mom, meet my girlfriend Trish. Pagpapakilala ni Rego sa kasintahan sa kanyang ina pagdating ng sila ay salubungin. Naglandas ang titig nito kay Trish pababa hanggang sa huminto ang mga mata sa malaking tiyan ng babae. Kabado si Trish habang nasa harapan ng babaeng kahit may edad na ay napakaganda pa rin. Ganoon siguro talagang mga mayayaman, walang wrinkles dahil hindi sila namumroblema sa pera. Kamusta ka, iha? Narinig niyang tanong ng ginang. Mabuti naman po, happy birthday po. Bati niya rito. Nag-alangan pa nga niyang ibeso ito. Napakabango ng ginang. Totoo ba ito, Rego? Buntis siya? Habang nakatingin sa anak, nasisiyahan itong tanong. Saglit sinulyapan ng kanyang tiyan at napapahid ng luha sa mga mata. Nakikita niya ang munting kaligayahan. Kahit ang mga naroong bisita ay natuon ng atensyon sa kanila ni Rego dahil nga sa malaki niyang tiyan. Kapansin-pansin kasi talaga yun. Daig pa niya ang lumunok ng malaking pakwan. Yes ma'am, she's pregnant. Meaning to say, malapit na kayong maging lola. Napasinghap siya nang biglang yakapin ng ginang. Iho, ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Napapangiti si Rego nang sulyapan siya nito. Matapos yakapin, inalalayan silang umupo sa harap ng mesa. Ibinalita na rin ng lalaki ang nalalapit nilang kasal at agad sumang-ayon ng ginang. Excited na excited ito matapos na malaman siya ay buntis. Dinala siya nito sa stage at ipinakilala sa mga bisitang naroon. Kinuha na rin ng ginang ang pagkakataong iyon na imbitahan ng mga malalapit na kaibigan ng pamilya para sa nalalapit nilang kasal. Hindi niya alam kung anong mararamdaman pero naiiyak siya sa kaligayahan hanggang sa dumating ang isang bisita ng ginang na si Darlene. Hindi nito nagustuhan ang ibinalita ng ginang. Tahimik lamang siya
nang lapitan nito sa isang mesa. Wala si Rego dahil kumukuha ng pagkain para sa kanilang dalawa. "Hi!" bati nito na umupo sa pwesto ni Rego. Nakita ni Trish ang plastic nitong ngiti. "Congrats! Dahil ikaw ang piniling pakasalan ni Rego." Pagkuwa'y tinignan ng kanyang malaking tiyan. "Salamat." Aniya, bagaman ay naiilang sa babae. Alam niya kasi ang tunay na mabait sa nagbabait-baitan lamang. Si Darlene naman ay may nabubuong plano para sa babae. Pakakasalan lamang ito ni Rego dahil sa bata at kaya ito nagustuhan ng Donya dahil din sa batang nasa sinapupunan ni Trish kaya kailangan itong makunan. Kakaibiganin niya ang babae para malayang makalapit rito. Habang nagpaplano ay may humaklit sa kanyang braso. "Lumayo ka kay Trish." Si Rego na galit na galit. "Rego, nakikipagkaibigan ako sa girlfriend mo. Wala akong masamang ginagawa." Nang bitiwan ay paliwanag niya pero hindi siya nito pinansin at nilapitan ng babae at inakay papasok sa loob ng malaking bahay. Pati si Rego'y wala nang tiwala sa kanya. Nagngingit-ngit lalo ang kanyang kalooban. Nilapitan na lamang ang ginang at binati nito sa karawan. Alam niyang siya pa rin ang gusto nito para kay Rego. Kailangan lamang mawala sa landas niya si Trish. "Anong sinabi ni Darlene sa'yo, sweetie? Hinawakan ka ba niya? Sinaktan?" Pagpasok sa loob ng bahay ay tanong ni Rego, marahil sa pag-aalala sa kanya. "Okay lang ako, Rego, wag kang mag-alala. Wala namang ginawa si Darlene." Tugon naman niya. Kinikilig siya sa pag-aalala ni Rego sa kanya. "Ayoko makikipag-usap ka pa kay Darlene simula ngayon. Wala akong tiwala sa kanya. Gagawin niya lahat para magkasira tayo." Patuloy ni Rego. Tinignan naman niya ito. Gusto na tuloy ni Trish maniwalang mahal siya ng lalaki sa nakikitang pag-aalala nito sa kanya. "Okay nga lang ako, Rego. Tsaka bakit tayo nandito sa loob ng kwarto?" Tsaka lang namalaya ni Trish nasa isang silid na pala sila. "This is my room. At dito na rin tayo magpapalipas ng gabi. Padadalhan na lang kita ng pagkain. Sasabihin ko na lang kay mami na napagod ka." Marahan siya nitong hinila pa upo sa gilid ng kama. Hindi naman siya pagod dahil halos kadarating lang nila pero mas okay na rin yun at naiinis siya kapag nakikita si Darlene. Saglit lumabas si Rego upang kumuha ng kanilang makakain. Sa kwarto sila nag-dinner. Pagkatapos ay hinayaan siya nitong magpahinga sa kwarto at sinamahan ng ina sa mga bisita nito sa baba. Madaling araw na nang maramdaman niyang pumasok ang lalaki sa silid. Pinakiramdaman naman niya ito. Nagubad ang lalaki tsaka pumasok sa shower room. Siya naman, hindi alam ang gagawin. Kinakabahan siya. Naaamoy niya kasi sa lalaki ang alak. Paglabas nito sa banyo, naramdaman niya ang paglundo ng kama matapos ang ilang saglit. Marahil ay nagbihis lamang ang lalaki at tumabi sa kanya. Hindi man sinasadya, napadilat si Trish kaya napansin ni Rego na gising siya. Nakakaakit itong umisi. Nilalandi na naman ata siya ni Rego. Nakakalimutan ba nitong may 5 supling sa loob ng tiyan niya? Hinalikan kaagad siya ng lalaki sa labi bago pa man siya makapagsalita at kinabig. Nalasahan na naman niya ang nakakalitong tamis ng labi nito. Sige na nga, hindi na siya magpapakipot. "Good night, sweetie." Hinaplos nito ang pisngi niya at isiniksik siya sa katawan nitong kay bango. Sinamantala na lang din ni Trish ang masarap na pakiramdam na yakap nito habang sila ay natutulog. Mahal na nga kaya niya ang ama ng kanyang mga anak. Hindi niya alam, basta gustong-gusto niyang niyayakap nito at hinahalikan. Matapos ang isang buwang preparasyon sa simpleng kasal ni Rego at Trish, ay heto, masayang naglalakad sa aisle patungong altar ang dalaga habang kabado. Ilan lamang ang bisita dahil private ang kasal nila. Sadyang hindi inimbitahan ni Rego ang mga taong hindi mahalaga sa kanilang kasal, lalo na ang nagbabantang si Darlene. Mahal daw nito si Rego at hindi titigil hanggat hindi sila napaghihiwalay. Kaya naman hindi siya hinahayaang umalis ni Rego mag-isa kung wala ito, maging ang itinalaga niyang bodyguard. Ang tanging naroon sa loob ng simbahan ay ang dalawa nitong kapatid na babae na pawang nakangiti at excited, maging ang magiging biyanan at syempre ang kanyang kinilalang pamilya. Naroon din ang magkasintahang sina Josh at Mariela na pawang masaya sa kanya at si Maya na kinikilig pa. Ang inay Rosana niya ay naiiyak naman. Naging successful ang kasal nila na walang Darlene na dumating dahil kanina pa hindi mapalagay si Trish dahil sa banta nito hanggang sa narating nila ang venue. "Ma'am,
Akala ko ba ipapakidnap niyo yung babaeng buntis? Napalingon si Darlene kay Binok. Sa loob ay abala ang lahat at nagkakasiyahan habang siya ay naiinis. Wala siyang nagawa at tuluyang naikasal ang dalawa. Lalo siyang nagngit-ngit. Tiyak niyang kapag may mangyaring masama kay Trish, siya ang dadamputin ng mga pulis. Nag-iisip ka ba? Paano tayo lalapit? Napakaraming gwardya. Tingin mo ganun ako katanga? Naiinis niyang bulyaw sa kanyang utusan. Napakamot ng ulo ang tauhan. Maya-maya ay tumalikod ito. Saan ka pupunta? Inis na tanong ni Darlene. Tawagan niyo na lang ako kapag may uutos kayo. Marami pa akong appointment. Puro naman kayo plano, kulang sa gawa. Pagkuway tumalikod. Buisit! Nagagalaiti si Darlene na pinaghahampas ang windshield ng sasakyan. Samantala ng mga sandaling yun, masayang nagsasayaw ang bagong mag-asawa sa gitna ng maraming bisita kahit na wala namang tugtog. Hindi naman maipaliwanag ni Trish ang sayang nararamdaman ngayong kasal na siya sa ama ng mga anak niya. May munting luha sa kanyang mga mata habang nakatitig sa lalaki at umuusal ng pasasalamat rito. I love you so much, Trish. Marahang pinatakan ng halik ni Rego ang asawang tulog sa kanyang tabi. Napagod marahil ito sa kanilang kasal kanina. Alam niya kasing mahihirapan ng kumilos si Trish dahil sa kakaibang laki ng tiyan. Pero hindi lamang ito nagrereklamo. Hindi matatawaran ang sayang nararamdaman niya ngayon na sa wakas, kasal na sila ng babaeng mahal niya at ang ina ng mga anak niya. Wala na siyang ibang naisilingin kundi ang maging maayos ang panganganak ng kanyang asawa. Kalaunan, natulog na rin siya matapos itong yakapin ng mahigpit. At nagising na kayakap pa din ito. Pero tila gising na ang babae dahil naramdaman niya ang mainit nitong palad sa kanyang pisngi. Dinilat niya ang kabilang mata. Good morning, sweetie. Bati niya rito. Mabilis itong tumalikod pagkakitang gising siya. Ikinubli agad ang pisngi. Nahihiya si Trish na nahuli nitong dinadama ang pisngi ng asawa. Basta naaliw lamang siya pagkagising na titigan nito't haplusin ang pisngi. Napapangiti pa siya. Ang kaso, hindi akalaing magigising ang lalaki. Naramdaman ko yun. Nanunodyo ang boses ni Rigo tsaka mahinang tumawa. Lalong namula ang tenga ni Trish pagkarinig ng tawa ng asawa. Babangon sana siya para umiwas. Yun nga lang ay maagap siyang niyakap ni Rigo. At ngayon, nakarap na siya sa lalaki at mariing nakatitig sa kanya. I love you, wife. Pangako, hindi mo pagsisisihang pinakasalan mo ko. Aalagaan at mamahalin kita. Kayo na mga anak natin. Madamdaming saad nito, kaya natitigilang sinalubong ni Trish ang titig ng asawa at hindi makapagsalita. Hanggang sa kalaunan, hinahalikan na siya ng lalaki sa labi at marahang niyakap. Natuklasan na lamang ang sariling tumutugon sa halik ng lalaki. Mahal rin kita, Rigo. Bulong ng isip ni Trish at yumakap din sa asawa. Sir, pasensya na ho. Hindi ko kasi napigilan si Ma'am Darlene na pumasok sa loob ng office niyo. Sorry po talaga. Hinging paumanhin ng kanyang sekretary pagpasok niya sa kanyang opisina 3 araw matapos ang kasal nila ni Trish. Marahas siyang napabuntong hininga. Hindi niya na alam ang gagawin sa babaeng to. Ano pa ba ang gusto ni Darlene? Kasal na siya at magkakaanak na. Napakadaming lalaking pwede nitong bigyan ng atensyon at pagmamahal. Bakit sa kanya pang may mahal ng iba? Tinanguan niya ang sekretary at tuloy-tuloy sa loob ng office. Nakita niya si Darlene na nakaupo sa sofa habang komportabling nakasandal. Ninitian siya nito bago tumayo, tsaka pagewang na lumakad palapit sa kanya. Tsaka niya lang napagtanto na lasing ang babae. Rigo, bakit mo ba ako iniiwasan? Alam mo bang nasasaktan ako? Ikinawit nito sa leeg ang kamay ni Darlene para itong maiiyak. Katulad ng dati kung paano niya iwasan ng babae ay siyang ginawa niya rito. Mabilis niyang itinulak si Darlene upang mapaupo muli ito sa sofa. Tsaka inis niya itong tinignan. Pwede ba, Darlene? Enough! May asawa na ako. Si Trish ang mahal ko at magkakaanak na kami. Hindi maiwasang wag sumigaw ni Rigo. Gusto niyang maramdaman itong galit siya at hindi natutuwa sa ginagawa nito. Namungay ang mga mata nito na tumitig sa kanya. Ano bang problema sa akin, Rigo? Maganda naman ako kumpara sa basurang Trish na yun. Bakit kailangan siya pa? Heto na nga ako, nagpapakababa na ako sa'yo. Halos ibigay ko na ang sarili ko sa'yo, tanggapin mo lang ako. Ano pa bang kulang, Rigo? Ano pa ba?
Panggagalaitin nitong tanong nagigil na gigil. Hindi na rin makontrol ni Darlene ang sarili. Wala nang ibang mahalaga sa kanya ngayon kundi makakuha ang lalaki at mawala si Trish sa kanyang landas. May inutusan na siyang kidnapin ng babae at kaya siya nandito sa office ni Rego para lang masigurong hindi nito mapoprotektahan ng babaeng yun. Alam mo kung anong problema sa'yo, Darlene? Dahil pinagpipilitan mo yung sarili mo sa taong hindi ka mahal. I'm sorry, Darlene, pero pwedeng lumabas ka na. Inis na naman si Rego na pinagtulakan si Darlene palabas ng kanyang opisina. Nagpumiglas ang babaeng lasing at tumitig sa kanya. Alam mo, Rego, pagsisisihan mo yung pambabaliwala mo sa akin. Palahaw nito nang tuluyan niyang mailabas sa kanyang opisina. Pinagtitinginan ito ng kanyang mga empleyado, lalo't alam ng lahat na siya ay kasal na. Sana niyang bastusin ng ganito si Darlene, subalit hindi nito alam kung saan dapat lumugar. Anong tinitingin-tingin niyo, ha? Magsibalik kayo sa mga trabaho ninyo. Pinagduduro ni Darlene ang lahat ng mga nakatingin dito. Napaismid ang ibang nakakakita kay Darlene. Alam nyo, mabuti na lang talaga hindi yan ang babaeng pinakasalan ni Sir Rego, kundi magre-resign na lang ako. Saad ng isang empleyado ni Rego na umabot sa pantinig ni Darlene, kaya naman sinugod dito ng galit na babae. Anong sabi mo? Kulang na lang, sabunutan nito ang babae. Wala nang nagawa si Rego kundi tawagin ng security para ilabas ang nagwawalang lasing. Bitiwan niyo nga ako. Habang nagpupumiglas sa pagkakahawak ng dalawang security ay sigaw ni Darlene hanggang sa unti-unting naglaho ang boses nito sa pandinig ni Rego. Tsaka lang yata nakahinga ng maluwag ang lalaki. Sakit niya talaga sa ulo si Darlene. Pagbalik sa loob ng kanyang office, siya namang pagtawag ni Nana Selva at natataranta habang nagsasalita sa kabilang linya. Sir Rego, si Trish, ang asawa mo nawawala. Kanina pa siya lumabas upang maglakad-lakad sa labas pero hanggang ngayon ay wala pa rin. Ipinahalughog ko na ang subdivision sa gwardya pero wala si Trish. Nawawala siya at may kumidnap sa kanya. Labis na nag-alala ang lalaki kaya kasunod nun ay ang pagsara na lamang ng pinto nito ang narinig na agad tumawag ng backup sa mga pulis sakali mang nawawala ang kanyang asawa. Maaaring may kumuha at si Darlene ang may pakana nito. Madali siyang umuwi ng bahay at nag-aalalang si Nana Selva ang sumalubong sa kanya. Ugali nga daw ng kanyang asawa ang maglakad-lakad tuwing umaga sa labas kaya maaaring doon ginawa ang pagdukot. Maya-maya, dumating na ang mga pulis na kanyang tinawagan at may ilang katanungan sa kanya. Si Darlene lamang ang kanyang pinaghihinalaan dahil hindi niya na ito makontak pagkatapos kaninang umalis ito sa kanyang opisina. Ngayon niya lang napagtanto na nalinlang siya ng babae. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Hindi pwedeng nakaupo lamang siya sa bahay habang naghihintay ng balita sa mga pulis. Kaya naman sumama siya sa mga ito at tinawagan na rin ang mga magulang ni Darlene. Oras na may masamang mangyari isa man sa mga anak niya, hindi niya mapapatawad ang may gawa nito. Samantala, nagising naman si Trish paglipas ng 4 na oras lamang. Nakatali ang kanyang kamay at paa at nasa isang hindi pamilyar na silid siya. Biglang sumagi sa kanyang alaala ang nangyari kanina habang naglalakad-lakad sa labas ng bahay. May isang van na huminto sa kanyang harapan. May 2 lalaking bumaba at ang isa, agad siyang pinaamoy ng panyong may nakalagay na gamot pang patulog. Ang isa naman ay hawak-hawak siya hanggang sa nawalan ng ulirat. Ang tanong, nasaan siya? Sino ang 2 lalaking yun? Maya-maya'y nanlaki ang kanyang mga mata nang bumukas ang pintuan at si Darlene ang iniluwanon. Nakangisi ang babae sa kanya at masayang-masaya sa hirap niyang kalagayan. Darlene, ikaw ang nagpakidnap sa akin? Tanong niya rito. Humahalakak ito na parang nababaliw. Tsaka siya tinignan ng masama. Walang anumang nilapitan at sinampal ng malakas. Natigagal si Trish sa ginawa nito. Dama niya ang pamamanhid ng pisngi sa malakas nitong sampal bago siya sinabunutan. Alam mo, bagay lang sa'yong mawala. Masyado ka kasing ambisyosa. Si Rego pa talaga ang target mo. Akala mo porke kasal na kayo, papayag ako maging masaya ka sa piling niya? Siyempre hindi. Napangiwi siya sa sakit nang mas mahigpit nitong hawakan ng kanyang buhok. Halos matanggal na iyon sa kanyang anit. Hindi siya magpapakita ng kahinaan dahil ayaw niyang may masamang mangyari sa kanyang mga anak. Lalaban siya ng patayan kung yun ang kailangan. Ang kaso, paano? Nakatali ang kamay at paa niya. Kung mahal mo si Rego, sayong-sayo na siya. Wala akong pakailam.
Huwag mo lang saktan ng mga anak ko. Lakas loob niyang sambit pero napasigaw si Trish nang sampalin na naman ni Darlene. Mas daman niya ngayon ang pamamanhid ng mga pisngi. Umaasa siyang sa mga oras na yun, hinahanap na siya ng asawa. Nag-aalala siya sa quintuplets. Baka siya'y mag-collapse at makapanganak ng wala sa oras. Okay lang kung siya ang mawala, wag lang ang mga anak niya. Rego, hindi magagawa ng anak ko yan. Kausap niya ngayon ang ama ni Darlene. Malakas ang kutob niyang si Darlene lang ang may pakana ng lahat ng to. Galing siya sa opisina ko't nagbabanta. Kapag may masamang mangyari sa asawa at mga anak ko, Mr. Melfiore, ipapakulong ko yung anak niyo. Kaya kung maaari, sabihin niyo sa akin kung nasan si Darlene. Mabigat ang boses ni Rego. Pati ang mom niya'y nag-aalala na rin dahil tinawagan niya ito at ipinaalam ang nangyari kay Trish. Wala ring tigil ang mga kapulisan sa paghahanap kay Darlene. Ganun man, nag-aalala pa rin siya para sa kaligtasan ng kanyang mag-iina dahil masela ng pagbubuntis ni Trish. May rest house kami sa Quezon Province. Kung totoong si Darlene ang kumidnap sa asawa mo, maaaring doon niya dinala ang asawa mo. But please, Rego, mangako kang hindi mo sasaktan ng anak ko. Muli ay saad ng lalaki sa kabilang linya. Salamat, sir, pero pagbabayaran niya pa rin ang ginawa niya sa asawa ko. Nang maipadala sa kanya ng ama ni Darlene ang exact location, madali niyang tinawagan ng head ng kapulisan upang tunguhin ang nasabing lokasyon. Panay naman ang tawag sa kanya ng ina at kinakamusta ang nangyari kay Trish, pero sinabi niyang kumalma dahil malapit niya nang makita ang asawa. Dahil patungo na siya sa itinurong lugar ng ama ni Darlene at upang mapadali, sakay siya ng chopper patungo sa lugar na yun kasama ang 3 mga pulis. Pasado 3:00 ng hapon, ramdam ni Trish ang pangangalay sa pagkakatali at mahapdi na parte ng kanyang paa at kamay dahil sa lubid. Naririnig niya ang boses ng 2 lalaki nagtatawanan sa labas ng kwarto. Para itong mga kriminal na hindi pwedeng pagkatiwalaan, kaya unti-unti nakaramdam na siya ng takot. Kanina, saglit siyang iniwan ni Darlene dahil tumunog ang cellphone nito at ipinagpapasalamat niya yun dahil kung hindi, baka patuloy siya nitong saktan. No! Malakas na sigaw ni Darlene sa kausap na ama sa kabilang linya. Hindi ako susuko sa mga pulis at lalong hindi ko hahayaang magkita pang muli si Rego at yung asawa niya. Nanggagalaiti sa galit si Darlene na sinundan ng malakas na tawa. Nawawala ito sa sarili sa matinding sakit na nararamdaman sa puso niya ngayon sa pambabaliwala ng lalaking kanyang minahal. Hindi mangyayari ito kung siya ang pinili ni Rego. Darlene, listen to me. Ang mami sobrang nag-aalala sa iyo. Nasa hospital siya ngayon matapos atakihin ng alta presyon dahil sa pag-aalala sa iyo. Kaya anak, bago pa man mahuli ang lahat, tigilan mo na to. Kung totoong mahal mo si Rego, hayaan mo siyang maging masaya sa iba. And that's true love. Kaya mo pang mag-move on. Hindi lang si Rego ang lalaki sa mundo. Marami pang pwedeng magmahal sa iyo na mas karapat-dapat. Please anak, makinig ka sa akin. Pakawalan mo si Trish. Hindi ko rin kayang makulong ka. Makinig ka sa akin. Mahal ka namin ng iyong ina. Pagmamakaawa ng ama ni Darlene, pinagdarasal din ng lalaki na makinig sa kanya si Darlene. Hindi nakakibo si Darlene habang nakikinig sa mga sinasabi ng ama. Paglipas ng 3 minuto, biglang inutusan ni Darlene ang 2 tauhan na kalasin ng tali ni Trish at inutusan ng 2 tauhan na umalis na at siya na lang ang bahala kay Trish. Darlene? Nagtataka si Trish nang pumasok ang babae sa silid na umiiyak. Hindi na siya nakatali nun at marahang hinahaplos ang kanyang nangalay na paa at kamay. I'm sorry Trish, sana mapatawad mo pa ako. Sobrang mahal ko lang si Rego. Hinawakan siya nito sa 2 kamay at lumuhod sa kanyang harapan. Noon dumating si Rego at ang kasamang mga pulis. Pinusasan kaagad si Darlene at niyakap naman ng nag-aalalang si Rego ang asawa at hinalik-halikan. Ang eksenang iyon ay halos dumurog sa puso ni Darlene kaya napapikit ito. Mahal nga ni Rego si Trish at wala na siyang magagawa pa sa bagay na yun, lalo ngayong makukulong na siya. Laylay ang balikat na lumabas siya ng bahay kasama ang 2 pulis at naiwan sina Trish at Rego sa loob. Okay lang ako Rego. Habang yakap-yakap siya ng asawa ay saad ni Trish. Nagpapasalamat siyang dumating ito kaagad dahil nababahala na siya para sa mga anak na nasa sinapupunan. Dahil pakiramdam niya, wala na sa matinong pag-iisip si Darlene.
Hindi niya alam kung anong nais nitong palabasin kanina sa pagluhod nito sa kanya at paghingi ng tawad matapos siyang isumpang papatayin kasama ang mga anak niya. Takot na takot siya pero pilit pinaglalabanan iyon dahil kailangan. Alam kong hindi ka okay, sweetie. I'm sorry. Kasalanan ko lahat to dahil wala ako sa tabi mo. Hinaplos-haplos ni Rego ang kamay niya. Naroon ang bakas ng pagkakatali sa kanya ni Darlene. Hinalik-halikan din ito ang kanyang tiyan at kinausap ang mga anak sa loob nun. Baby, nandito na si Daddy. Huwag na kayo mag-alala. Simula ngayon, palagi ko na kayong kasama at hindi na iwawala sa paningin ng mami niyo, okay? Tsaka muling hinalikan ng tuktok ng kanyang tiyan bago muli siyang niyakap. Napanatag naman ang kanyang kalooban sa mainit na yakap ni Rego. Pakiramdam niya, safe siya sa tabi nito. Habang nasa chopper pabalik ng Maynila, yakap siya ng asawa. Nagpasalamat naman si Rego sa mga pulis at sa ama ni Darlene na nagturo sa kanya ng lokasyon ni Darlene. At ang babae, dinala na sa kulungan. Salamat naman at safe ka, iha. Yakap ng kanyang biyanan pagdating nila sa bahay. Nadatnan nila ito doon kasama ang maid at personal driver. Salamat, mami. Tugon naman niya. Minandohan kaagad si Rego na magpatawag ng doktor upang masigurong safe ang kanilang quintuplets. Yun talaga ang main concern ng biyanan, ang mga apo nito. Naghintay nga ito ng ilang oras at hindi umaalis hanggat hindi nasisigurong safe siya at ang kanyang mga baby sa kanyang sinapupunan. Hay, salamat naman. Tila nakahinga ito ng maluwag matapos sabihin ng doktor na okay ang mga baby. Nagpalitan sila ng ngiti ni Rego. O paano, aalis na ako, iha. Please, ingatan mo yung sarili mo. At ikaw naman, Rego. Baling to sa anak na masamang tinignan. Wag mong pababayaan ng asawa mo dahil malalagot ka sa akin pag may nangyaring masama sa mga apo ko. Pagkuway niyakap siya at nagpaalam na sa kanila ni Rego matapos mangako ang lalaki na hindi siya iwawala sa paningin ng asawa. Kaya naman, saan ka pupunta, Rego? Lingon ni Trish sa asawa nang makitang sinusundan siya papasok sa loob ng banyo. Pakiramdam niya nanlalagkit siya at kailangan niyang maligo. Sasamahan ka sa loob. Hindi na kailangan, Rego, ligtas na ako. At si Darlene nakakulong na. Sino bang masusunod, ha, Trish? Kapag sinabi kong sasamahan kita sa loob, wala ka na magagawa pa. Okay? Halika na. Seryoso pa ding saad ni Rego at inalalayan siya nito. Alanganin namang napasunod si Trish sa loob habang nakatingin sa seryosong mukha ng asawa. Talaga bang pati sa banyo babantayan siya nito? Nag-init ang pisngi niya. Huwag na lang kaya siyang maligo. Lihim namang napapangiti si Rego habang napapatingin sa nangangamatis na pisngi ng asawa. Bakit may pilyong pumapasok sa kanyang utak? Mabilis na lumipas ang araw at dumating ang pinakaiintay ng lahat, ang panganganak ni Trish sa 5 sanggol. Rego, ang sakit. Kasalanan mo tong buwisit ka. Sigaw ni Trish habang sapon ng isang kamay ang tiyan at ang isa naman ay hinahampas sa asawa. Wari ba sa ginagawa niyang yun kay Rego, mababawasan ng sakit ng tiyan hanggang sa balakang. Hindi rin maipinta ang nakangiwing mukha nito. Kasalukuyan ang nasa loob si Trish ng delivery room at 4 cm na ang quintuplets. Hindi na ito pinayagan ng doktor na bumangon. Halos 1 linggo na siyang nandito sa hospital dahil bago pa man mag-labor, may mga spot na ng dugo na lumalabas sa kanya kahit na hindi pa man ready ang quintuplets na lumabas. Love, sweetie, baby, promise next time, quadruplets na lang babawasan ko ng isa. Nagawa pang magbiro ni Rego sa nakangiwing asawa. Matamis pa itong nakangiti sa asawa at hindi iniinda ang hampas ni Trish. Bagkus ay yakap-yakap nito ang babae sa tuwing ihilab sa sakit ng tiyan. Aray, ayoko na. Sa muli, sigaw na naman ng asawa. Nanatiling sweet si Rego. Kahit na halos sabunutan na siya ni Trish, nakahawak ang lalaki sa malaking tiyan ng asawa at ang isang kamay, kapit ang isa nitong palad. Si Doktora Fabrikante naman at ang 2 nurse nakaantabay lang kay Trish. Sanay na mga itong makakita ng mga ganong eksena sa tuwing manganganak, kaya ang 2 nurse napapangiti lamang sa tuwing papalahaw si Trish. Ang kanyang kinilalang ina naman at ang biyanan, maging ang 2 kapatid ni Rego, nasa labas ng delivery room. Ang lahat ay excited sa paglabas ng quintuplets. Sweetie, kaya mo yan, okay? Para sa baby natin. I love you, Trish.
Narong haplusin ni Rego ang pawisan at namumulang pisngi ng asawa at halikan ito upang mabawasan ang kirot na nararamdaman ng asawa. Para kay Trish, hindi pa rin nakatulong yun sa sakit na nararamdaman niya sa ginagawa ni Rego sa mga sandaling yun. Sakit na tanging ngayon niya lamang naramdaman. Parang binibiyak ang balakang niya sa sakit. Napapaunat siya at napapahawak ng mahigpit kay Rego. Kasabay ang malakas na sigaw kapag humihilab ang tiyan na pakiramdam niya. Sabay-sabay gumagalaw ang 5 anak na nasa kanyang sinapupunan at sabay-sabay na gustong lumabas para siyang malalagutan ng hininga. Hindi ko na kaya. Ang sakit, Rego. Iiling-iling si Trish, gustong maiyak. Lumipas pa noon ng 3 oras at nangihina na sa sakit si Trish. Marami na ring dugo at tubig na lumalabas sa kanya. Maging ang boses nito halos wala nang mailabas. Dok, ayos lang ba ang asawa ko? Tsaka lang tila nag-alala si Rego. Hindi na ito mapalagay, kinakabahan na siya. Hanggang ang doktor patuloy sa pag-monitor ng heartbeat ni Trish. Okay lang siya, Mr. Valdemore, pero hindi sa matagal na paglilibor kaya siya nangihina. Huwag ho kayo mag-alala. Natural po yung nararanasan ng nanganganak. Naghihintay na lamang ang doktor sa oras na gustong lumabas sa mga bata at under CS session na ang pasyente. Natagpuan na lamang ni Rego na nagdarasal sa chapel habang kasalukuyang nasa operasyon ng kanyang asawa. Hindi niya kayang manatiling tinatanaw ang asawa sa loob. Pakiramdam niya, nahihirapan din siya. Ipinagdarasal niya ngayon ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Hindi siya mapapalagay hanggat hindi niyang nakikitang maayos si Trish. Maya-maya paglipas ng 4 na oras, nilapitan siya ng ina upang ibalita na successful ang operasyon. Mabilis siyang napatakbo sa operating room kung saan isa-isa nang nilalabas ang mga sanggol mula doon. Sa sobrang kaligayahan, tumulo ang kanyang mga luha pagkakita sa 5 anak, pero ipinagbawal pang hawakan ng mga ito dahil mananatili ng 3 buwan sa incubator ang mga anak niya para sa development ng mga katawan nito. Nasa 3 pounds lamang kasi ang 5 baby. Mananatili naman sa hospital ang asawa kasabay ng mga anak nila upang makarecover sa lakas na nawala rito. Sa kabila nito, hindi maiwasang maging masaya pa rin ni Rego. Masayang tinanaw ang mga anak kahit nasa may di kalayuan sa kanya. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi habang inilalagay ang isang kamay sa salamin na kinalalagyan ng mga ito. Ngiting puno ng kaligayahan. Excited din siyang sinalubong ang walang mali na asawa na inililipat ngayon sa private room. Hawak-hawak niya ang kamay ni Trish hanggang sa nailipat ito sa kama. Anak, mabuti pa siguro umuwi ka muna at ako nang bahala kay Trish. Boses ng ina kinaumagahan. Ang 2 kapatid niya ay umuwi na rin muna matapos makita ang mga pamangkin. I'm okay, ma'am. Gusto ko madatnan dito ni Trish pagising niya. Tinapik siya nito sa balikat at nagpaalam na uuwi muna para makapagbihis. Tumangulang si Rego. Kasama naman ito ang personal driver kaya hindi siya nag-aalala sa ina. Pagkaway muling ibinalik ang tingin sa asawa pag alis ng ina dahil marahang gumalaw ang daliri nito. Trish, usal niya na tumayo at tumunghay sa asawa. Dahan-dahan itong idinilat ang mga mata. Ngumiti naman si Rego nang magtagpo ang mga mata nila. Mas lalo pang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang palad. Rego? Marahang usal nito na parang pagod. Dama nitong nasa tabi lamang siya ng asawa. Sumilay din ang matamis ng ngiti nito sa labi pagkakita sa kanya. Ang baby natin, nasaan? Naluluha nitong tanong at nakita niya ang pag-aalala sa mga mata. Okay sila, sweetie. Nasa incubator. Hinalik-halikan niya ang kamay nito at hinaplos ang pisngi. Maya-maya, muling pumikit ang mga mata nito na tila'y nangihina hanggang sa makatulog muli ito. Napapangiti siya habang pinagmamasdan itong tulog dahil tila nakangiti pa ang asawa. Alam kasi nitong hindi siya aalis at hihintayin na muli itong magkamalay. Pagkalipas ng 1 linggo, nakakakilos na ng maayos si Trish pero inaalalayan pa rin siya ni Inay Rosana kapag nasa opisina si Rego. Pakiramdam niya, lalo siyang lumalakas kapag nakikita ang mga anak niya. Super cute na mga ito at hindi niya akalaing ang maraming sanggol na nakikita ngayon sa incubator ay mga anak niya. Hindi niya makakalimutan ang hirap na pinagdaanan ng ipanganak ang mga ito
at magpahanggang ngayon, ramdam pa rin niyang mga tahi ng operahan siya para mailabas ang 5 sanggol sa tiyan. Ganun man, katumbas naman nun ang sobrang kaligayahang nararamdaman niya ngayon. Daddy, Mami! Sabay-sabay na sigaw ng quintuplets sa may puno ng hagdan. Nagkukumahog naman ng mag-asawang Trish at Rigo palabas ng kwarto. Ready na kasi ang 5 anak ng mag-asawang Valdemore. Nakatuksido sina Roa, Travis, Reese at Rave. At ang nag-iisang prinsesa naman nilang si Katrina ay naka-tube gown. Sa araw na yun, may malaking okasyong magaganap sa mansyon ng lola ng mga ito. Ang 17 kaarawan ng kanilang quintuplets na talagang pinaghandaan ng nag-iisang lola Leticia Villamor na ngayon naka-wheelchair na lang. Kung sa bagay, every year naman, grande ang kaarawan ng 5 sa kagustuhan ni Doña Leticia. Napakabilis ng panahon na parang kailan lang, maliliit pa ang mga ito't sabay-sabay umiiyak at natataranta ang 3 yaya ng 5. Ngayon ay dalagat binata na ang kanyang mga anak. Hindi makapaniwala si Trish. Ang saya-saya niyang pagmasda ng mga ito. Ang 5 nilang supling ang pumuno sa malungkot na buhay ng kanyang biyanan dahil sa maaga nitong pagkabalo. Tanging sa mga apo ibinuhos ni Doña Leticia ang lahat ng pagmamahal nito at atensyon dahil malalaki na rin at may pamilya na ang lahat ng mga anak. Yes, sweetheart, nandyan na kami. Ngiti ni Trish kay gagwapo ng kanyang mga anak at napakaganda ng kanyang nag-iisang dalaga. Napakaswerte nila ni Rigo na nagkaroon ng quintuplets at ngayon successful nilang napalaki na masunurin, magalang at mapagmahal. Sa awa ng Diyos, sa 5 nilang anak, walang nagbigay ng sakit sa ulo sa kanilang 2 mag-asawa, bagay na ipinagpapasalamat naman nila. Kontento na rin sila ni Rigo sa 5 anak at hindi na ito plano pang magdagdag dahil sa takot na maulit ang quintuplets. Nag-aalala ito para sa kanya. Kaya naman, mas napagtuunan nila ng oras at pagmamahal ang 5 nilang supling. Si Katrina ay halos sa lola na nito lumaki na sadyang pinasusundo after ng klase, especially kapag weekend. Pinakapaborito ng Donya sa lahat ng apo. Ang 4 naman ay mas close sa kanila ni Rigo at sa mga tita nitong si Erica at si Sofia. Wow, Dad! Ang gwapo ah! Nakangiting puna ni Rive sa amang nakasuot din ng tuksido habang pababa ng hagdan at nakaakbay pa sa kanya. Siyempre, hindi yata kayo magiging magandang lalaki kung hindi ako gwapo. May pagmamalaking saad nito at ngumiti ng malapad. Sa nagdaang taon naman, talagang nanatili ang kagwapuhan ni Rigo. Nanatili ang dugong Valdemore na isinalin sa 4 nitong anak na lalaki, kay Rive, Roa, Travis at kay Reese. Lalo na si Mami, parang 18 years old lang oh, dalagang-dalagang tignan. Pambobola ng anak niyang si Reese. Umusbong na naman ang kalukuhan nito. Sa 4 niyang anak na lalaki, si Reese ang pinakamaloko, pilyo at mapangasar. Naalala niya pa nung unang pumasok sa school si Reese. Takot na takot kahit sa teacher nito. Ito ang pinakaduwag at binubuli nun sa school sa sobrang tahimik at ayaw makipagkaibigan kahit kanino. Kabaliktaran ng anak na si Roa na kahit sino, binabati although hindi kakilala. Nang umapak naman ng high school si Reese, nagbago ang lahat maging sa ugali, naging pilyo at chick boy. Si Travis naman, tahimik at may pagkasuplado, mainitin ang ulo pero mabait naman, lalo sa mga kapatid, tagapagtanggol sa nag-iisang prinsesa nila ni Rigo. Lahat ng ugali ng mga anak niya ay nagustuhan naman niya. Kumbaga, alam na mga itong i-handle sa harap ng mga tao. Tama na ang pambobola, sumakay na sa kotse dahil ang lola nyo kanina pa tumatawag at naghihintay sa mansyon. Marami ng bisitang naghihintay sa inyo. Saway niya sa 3, nagtatawanan at naglolokohan pa ang 4 na lalaki habang palabas sila. Pero isang sabi niya lang ay sumusunod naman sa kanyang mga ito. Good evening, ma'am, sir. Bati ng kanilang butihing driver na binuksan ang pinto ng van. Tinanguan lang ito ni Rigo at siya naman ay ngumiti. Nasa loob na ngayon ng quintuplets at pinag-uusapan ng magaganap na party. Hinayaan ng mag-asawa na imbitahan ng mga kaklase ng 5 para mas mag-enjoy naman ng mga ito. Pero sa edad na 17, wala pa siyang pinahihintulutang mag-GF isa man sa 4 niyang anak, lalo na ang kanyang nag-iisang babae. Pagdating nila sa mansyon, dinumog ng 5 ang sentro ng party.
walang iba kundi ang abuela. Halos buhati ng 4 niyang anak ang matanda na ikinasiya naman ng matanda. Isa-isang inabutan ng regalo ang 5 apo at sabay-sabay namang nagpasalamat ang 5 bago nagpaalam na lalapitan ng mga naroong bisita. Nagsimula ang selebrasyon. Tahimik lang si Trish kasama ang biyenan na tinatanaw ang nagkakasiyahang mga anak kasama ang mga kaibigan at kaklase ng mga ito. Napupuno ng halakhakan ng buong mansyon. May pagkakataon pang ang tumatawa ang biyenan niya habang pinapanood ang mga apo na ngayon nagsasayawan sa gitna ng malawak na bakuran. Masaya din siyang makita ang biyenan na nasisiyahan sa munting kaligayahang na ibibigay ng kanyang mga anak. Maya-maya, lumapit ang kanyang asawa at umupo sa tabi ng kanyang ina. Kinindatan pa muna siya bago nagpaalam kung pwede siyang isayaw. Tigilan mo nga ako, Rego. Hindi na tayo mga bata. Sasabay ka pa sa mga anak mo. Saway ni Trish sa lalaki. Sweetie, naririnig ka ni Ma'am. Ipapahiya mo ba ako? Sinulyapan nito ang ina. Tumawa naman ang kanyang biyenan na sinulyapan siya. Naku Trish, pagbigyan mo na si Rego. Nung teenager yan, wala ko nakitang may babaeng isinayaw. Natatawa ang kanyang biyenan. Pahila naman siyang itinayo ng asawa. Sakto namang pinagtitiripan sila ng mga anak dahil nag-alisan ng mga ito sa gitna ng bulwagan. Good daddy, pakiligin mo si Mami. Naririnig niyang sigaw ng maloko nilang anak na si Riz. Napapangiti siya habang napapatingin sa asawa. Hanggang ngayon pa rin naman kinikilig pa siya sa asawa. Hindi naman nawawala. Alam niya sa kanyang sarili na siya lang ang minahal nito. Sa maraming nagdaang taon, wala siyang napansing tumingin ng iba si Rego. Tanging siya lang, bahay-opisina lamang ang lalaki at walang araw na hindi siya nito pinakikilig, lalo na sa mahalagang araw ng buhay nilang mag-asawa. Wala silang naging balita kay Darlene simula na makalabas ito sa kulungan at magtungo sa ibang bansa. Marahil may ibang pamilya na rin ito. Naghiyawan ng mga anak nila nang hapitin siya sa bewang ni Rego at bahagyang idikit ang katawan sa katawan nito. Pero hindi niya nagaanong napansin yun dahil mas natuon ang atensyon niya sa asawa. Gustong tumulo ng luha niya ng mga sandaling yun habang iniisip kung gaano siya kaswerte sa asawa. Dahil simula nang mahalin siya nito, tanging siya lang, wala na siyang mahihiling pa. Kaya buong pusong nagpasalamat siya sa asawa sa walang sawang pagmamahal nito sa kanya at sa mga anak nila. At isang ipinangako niya naman na mamahalin din ito habang siya'y nabubuhay. Naramdaman na lamang niyang tinugon ni Rego ng mahigpit na yakap ang kanyang pasasalamat at sa harap ng kanilang mga anak, walang pag-aalangang hinalikan siya nito sa labi. Tuwang-tuwa namang nagsigawan ng mga bisita sa kanilang paligid na pinangunahan ng kanilang quintuplets.